Sa daigdig ng Blue Star kung saan ang teknolohiya ay kaparehas lamang sa nakaraang buhay ng ating bida, ay laganap ang mga mababangis na halimaw. Pero ang lahat ng mga tao dito, ay may oportunidad na magising ang mga natatago nilang kakayahan at kapangyarihan. At ang mga nakakapag-awaken ng mga malalakas na antas ng kapangyarihan, ay siyang namumuno at nangingibabaw sa daigdig na ito. Samantala si Xu Jingming na isang time traveler, ay nakapag-awaken lamang ng isang E-level na antas ng kapangyarihan. Pero dahil sa nagkaroon siya ng tinatawag na Deep Blue System, ang kanyang E-level na electric superpower, ay na-upgrade at naging isang S-level Purple Thunder. At ayon sa kanyang system, ay kailangan niyang pumaslang ng mga mababangis na halimaw, upang maka-earn siya ng tinatawag na superpower points. Kung saan ay kailangan niyang makaipon ng 1,500,000 puntos upang muli, ay ma-upgrade ang kanyang abilidad sa SSS level na Chaos Thunder. At ang umpisa nga ng kwento ni Xu Jingming patungo sa pagiging isang maalamat, at makapangyarihang tao sa daigdig ng Blue Star, ay sa Jiangcheng Second High School, Senior Class 5, kung saan ay sinabi ng kanilang guro, na bukas na umano ang hinihintay ng lahat, at ito nga ay ang Unified Exam, at ang ilang taon na pag-aaral nila ay paghahanda para sa araw ng exam na ito. Sunod ay sinabi ng kanilang guro na si Chen Fan, na ang mga mag-exam para sa liberal arts, ay kailangang umuwi ng maaga ngayong araw, upang may handa ang lahat ng kanilang kagamitan at panulat na kakailanganin. Habang ang mga mag-exam naman umano para sa martial arts, ay kailangan ding ihanda ang kanilang mga baluti at sandata. Bukod doon ay muli ding pinaalala ng kanilang guro, na ang martial arts exam ay masyadong mapanganib, kung saan ay maaari silang mamatay habang kumukuha ng pagsusulit, kung kaya naman ay hindi umano nito nirerekomenda, na kumuha ng martial arts exam ang mga may antas na D-level at pababa. Dahilan naman upang mapabuntong hininga si Xu Jingming o ating bida, habang tinatanong nito ang kanyang sarili, kung siya daw ba ang tinutukoy ng kanilang guro. Sunod ay sinabi nga sa atin, na sa mundong ito ay nagsisimulang ma-awaken ang bawat isa, sa edad na 16, kung saan ay magkakaiba umano ang abilidad na kayang ma-awaken ng bawat isa. Bukod doon ay magkakaiba din ang antas ng mga abilidad nila, ayon sa Blue Star Rating System, ay nahahati sa 9 na antas ang mga ito, at karamihan na daw sa mga taong naninirahan sa mundong ito, ay nakakapag-awaken lamang ng abilidad na mayroong antas na F-rank at D-rank. At nabibilang nga ang ating bida sa mga mayroong mabababang antas, dahil ang abilidad niya ay isang mahinang kuryente lamang, kung saan ay para lamang daw itong isang stun gun. At habang nakatingin nga si Xu Jingming sa kanyang abilidad, ay biglang hinampes ng isang lalaki ang kanyang lamesa, at agad na tinanong ang ating bida, kung matapos daw ba ang lahat ng sinabi ng kanilang guro, ay magpapatuloy pa siya sa martial arts exam. Sunod ay mapanglait nga nitong sinabi sa ating bida, na isang i-rank na basura lamang umano siya, kaya naman magiging isang malaking kahihiyan lamang siya sa kanilang paaralan, pag nagpatuloy ito sa martial arts exam. Sabay tanong kung bakit umano hindi na lang liberal exam ang kunin ni Xu Jingming, at matapos nun ay magtrabaho na lang siya sa kumpanya ng kanilang pamilya, nang sa ganun ay makaraos ito sa pang-araw-araw niyang buhay. Pero bigla namang lumapit si Lin Qingluan, at pasigaw nga nitong sinabi kay Wan Tian, na mas mainam umano kung ang sarili na lamang niya ang alalahanin niya. Dahilan upang bigla itong magalit, at sinabi kay Lin Qingluan, na ipapakita umano niya sa dalagitang ito, kung sino talaga ang magaling at malakas pagdating ng Unified Exam. At habang naglalakad nga ito palayo, ay sinabi niyang ang pretty boy umanong si Xu Jingming, ay siguradong mamamatay sa lugar ng pagsusulit. Gayunpaman, ay sinabi naman ni Lin Qingluan sa ating bida, na wag na lang umano nitong pansinin ang mga sinabi ni Wan Tian, dahil ang bawat isa umano ay mayroong kanya-kanyang halaga sa daigdig na ito. Sunod ay sinabi nga nito sa ating bida, na hindi daw ba at magiging maayos din naman ang buhay niya, kung sakaling liberal arts na lang ang kanyang exam na kukunin, at mamuhay sa syudad ng ligtas at payapa, pero nanatili namang tahimik si Xu Jingming. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming sa atin, na sa bansa ng Daksha, kung saan siya ay kasalukuyang namumuhay, ay nahahati sa dalawa ang pinakamataas na antas ng edukasyon, at ito nga ay ang liberal arts at martial arts. Kaya naman ang mga may mabababang uri ng antas, at walang lakas ng loob sa pakikipaglaban, ay mas pinipili ang liberal arts, kung saan ay sinusubok ang talino sa pagsusulit na ito, at ang mga pinipili ang landas ng liberal arts, ay ang mga namumuhay bilang pangkaraniwang tao. Habang ang mga estudyante namang kumukuha ng pagsusulit sa martial arts,
ay pinapadala sa iba't ibang lokasyon, at dito nga ay nakataya ang kanilang mga buhay, sa pakikipaglaban sa mga mababangis na halimaw. Bukod doon, ay makakapasok lamang sila sa mga tinatawag na Awakened University, kung makakapasa sila sa pagsusulit. At matapos ang ilang taon ng training sa ilalim ng mga paaralang ito, ay dun pa lamang umano sila makakapag-breakthrough, mula sa tinatawag na unranked state, hanggang sa maging tunay na silang mga ranked awakened, na nagtataglay ng mga malalakas na kapangyarihan. Sunod ay napabuntong hininga na nga lang si Xu Jingming, habang iniisip na ang kanilang guro at si Lin Qingluan umano, ay masyado ang pag-aalala na mapahamak siya sa martial arts exam. Pero ang daigdig nga daw na ito ay puno ng panganib, kaya naman kahit iwasan niya ang mapanganib na martial arts exam, ay maaari pa din siyang mapahamak, dahil anumang oras ay maaari umanong lusubin ng mga mababangis na halimaw ang kanilang lugar. Sunod ay naalala nga ni Xu Jingming, na ang kanyang mga magulang sa daigdig na ito, ay namatay mula sa tinatawag nilang beast tide, at kung sakaling maulit ang pangyayari na magkaroon ng beast tide, ay ayaw na nitong matulad sa dati, na wala siyang magawa upang protektahan ang mga mahalagang tao sa kanyang buhay. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming, na kahit ano pa umano ang sabihin nila, ay pipiliin pa din niya ang martial arts exam, at pagsapit nga ng hapon sa kanyang tirahan, ay nagpatuloy ito sa kanyang pag-eensayo. Sunod ay binalot niya ng kidlat ang kanyang sibat, pero matapos nga ng isang was-iwas niya nito, ay bigla siyang nakaramdam ng pagod, kung saan ay unti-unti ding naglaho ang kanyang kidlat, at agad na din siyang napabuntong hininga kasabay ng pagsabi nito, na hindi na umano niya kayang magpatuloy sa pag-eensayo. At habang nakahiga nga ito at nakahawak sa kanyang ulo, ay sinabi niyang matapos niyang ma-awaken ang kanyang abilidad, ay agad niyang pinili ang sibat upang maging kanyang sandata, pero matapos ang 2.5 taon, ay nasa beginner level pa din siya. Bukod doon ay sinabi nga din ni Xu Jingming, na gumastos umano siya ng 300,000 para sa teknik na Lightning Gale Break, kaya naman kahit papano umano, ay masasabi niyang mas malakas siya ng bahagya sa mga pangkaraniwang E-rank awakened. Pero ang death rate o bilang nga daw ng mga estudyanteng D-rank pababa sa martial arts exam, ay tumataas kada taon, kaya naman kung nais talaga umano niyang makapasok sa Awakened University, ay kailangan niyang ibigay at gawin ang lahat ng kanyang makakaya. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay lumabas ang isang blue screen sa kanyang harapan, at sa screen na ito ay nakasaad ang system activating, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata, nang dahil sa gulat. At matapos ngang ma-activate ang kanyang system, ay tinanong nito kung nais ba ng ating bida na ma-claim ang newbie pack, dahilan upang bigla din siyang bumangon at agad na tinanong ang kanyang sarili, kung ito na daw ba ang tinatawag na Transmigrators Cheat System. Agad na din niyang tinanong ang system, kung ano ang nilalaman ng newbie pack, at agad din namang sumagot ang system, kung saan ay sinabi nito na ang newbie pack ay naglalaman ng S-rank na abilidad, bukod doon ay mayroon din itong kasama na 200 ability points. Dahilan upang biglang pagpawisan ang ating bida, at hindi nga siya makapaniwala, dahil sa Daksha umano na isang malaking bansa, ay isang tao lamang ang lumalabas na mayroong S-rank na abilidad, kada 3 o 4 na taon. At pag mayroong lumabas nga daw na may S-rank na abilidad, ay pinag-aagawan nito ng mga malalaking Awakened University, bukod doon, ay hindi mabilang na resources din ang inuubos nila sa mga may S-rank, dahil kino-cultivate nila ang mga ito, upang maging isang tinatawag na top-tier powerhouse. Sunod ay agad nga nitong pinasok ang kanyang kamay sa system, at sinabi na ang basurang E-rank na katulad niya, ay nabigyan ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay, kaya naman hindi niya ito palalampasin, at agad nga niyang sinabi na nais niyang buksan ang newbie pack. At matapos nga niyang ma-claim ang newbie pack, ay agad siyang nakatanggap ng 200 ability points sa kanyang account, bukod doon ay agad ding nagsimula ang pag-unlock nito sa S-rank na abilidad, at ito nga ay tinatawag na Violet Firmament Divine Lightning. Agad na ding nabalot ng bayulenting kidlat ang kanyang puso, kung saan ay masyado ang sakit na nararamdaman nito, habang ang system naman niya ay pinapakita ang progress ng pag-unlock niya sa isang S-rank na abilidad. Sunod ay nabalot na nga ng malakas at bayulenteng kidlat ang buo niyang katawan, na siyang naging dahilan ng pagsabog sa kanyang tirahan, dahilan naman upang biglang mapatanong ang isang bata, kung ano daw kaya ang nangyayari sa bahay nila Xu Jingming. Agad na ding nakaramdam ng takot ang mga taong nakasaksi sa pangyayari, habang tinatanong kung ano daw kaya ang nangyari sa batang Xu Jingming, sabay sabi na kailangan nilang tumawag agad ng bumbero. Habang si Xu Jingming naman, ay patuloy ang sakit na nararamdaman sa pag-unlock ng kanyang abilidad, hanggang sa bigla na nga lang din nagdilim ang kalangitan,
at agad na ding lumabas ang isang dragon na kidlat mula sa kalangitan. Samantala, kasabay naman ito ay naramdaman ng lalaking ito ang nakakatakot umanong kidlat, bukod dun ay masyadong malakas na pressure din umano ang kanyang nararamdaman, kaya napapatanong din siya, kung hindi daw kaya isang mabangis at mapanganib, na lightning attribute na halimaw ang kasalukuyang pasugad sa kanilang lugar. Sunod ay bigla nga ding nagdilim ang muka ng matandang ito, at sinabi niya sa Jiang Cheng 3rd Legion, na kailangan umano nilang ipatupad ang pinakamataas na alerto sa buong lugar. Samantala, ang kidlat na dragon naman ay mabilis na bumulusok, patungo sa gusali kung nasaan ang ating bida, habang patuloy itong nababalot ng bayolenteng kidlat. Dahil dito ay masyado nga ang sigaw ni Xu Jingming sa sakit na kanyang nararamdaman, pero ilang sandali lang din ang nakalipas, ay natapos na ang transformation ng kanyang abilidad, hanggang sa unti-unti ngang naglalaho ang kanina lamang, ay napaka-bayolenteng kidlat. Matapos nito ay agad na binalot ni Xu Jingming ng kidlat ang kanyang kamay, at masyado nga ang tuwa ng ating bida, dahil ramdam umano niya na talaga namang ibang-iba ang antas na abilidad na ito, kumpara sa dati niyang kidlat na tila isang stun gun lamang. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na mukhang sapat na umano ang isang atake gamit ang bago niyang abilidad, upang pagpira-pirasuhin ng isang tao. Pero nang matapos niyang makita ang nangyari sa kanilang bahay, ay naisip niyang nagdulot ng kaunting kaguluhan ang bago niyang abilidad, gayunpaman ay nagpapasalamat pa din naman siya. Dahil kalaunan ay nakontrol din niya ang bago niyang abilidad, dahil kung hindi umano ay tiyak na mas malaking pinsala ang naidulot nito. Bukod doon ay naisip nga din niya, na mas mainam umano kung sa labas na lang niya sinubukan, o susubukan ang bago niyang abilidad. Sunod ay naalala nga niya, ang patungkol sa 200 ability points, kaya naman agad niyang binuksan ang kanyang system, habang napapatanong kung para saan, o kung saan niya maaaring gamitin ang ability points. Agad namang sumagot ang kanyang system, at sinabi nga nito na maaaring magamit ang ability points, upang ma-upgrade ang kanyang level at abilidad. Bukod dun ay maaari din umanong makita ng ating bida, sa system panel ang total ability points niya. Kaya naman agad din itong sinabi, na gustong-gusto umano niya ang cheat system na ganito, dahil sa direkta itong sumasagot at simple lamang ito, agad na din niyang binuksan ang system panel. At sa kanyang ang system panel, ay makikita natin ang pangalan ng ating bida, gayon na din ang kanyang level bilang awakened, bukod doon ay nakalagay din dito ang kanyang abilidad, gayon na din ang antas nitong S-rank, ayon din dito ay mayroon siyang physique na 121 vitality, at spirit na 140 Hz. At dahil bukas na nga ang unified exam nila, ay naisip ng ating bida na kailangan niyang gamitin ang kanyang ability points, dahil kailangan niyang pataasin at palakasin ang kanyang abilidad bilang paghahanda. Pero dahil sa patungkol lamang sa physique at spirit ang abilidad sa kanyang system, ay naisip nito na mas mainam kung parehas niya itong palalakasin, at agad na niyang ginamit ang kanyang mga ability points, upang ma-upgrade ang mga ito. Agad na din niyang naramdaman ang pagbabago at pagtaas ng kanyang kapangyarihan, at hindi nga makapaniwala ang ating bida, na ganito daw pala ang pakiramdam ng pagtaas o paglakas ng kanyang katawan at kaisipan. Ang physique ability nga pala, ay tumutukoy sa kanyang physical na pangangatawan, habang ang spirit naman ay tumutukoy sa kanyang kaisipan at kapangyarihan. Sunod ay inikom nga nito ang kanyang kamao, at agad na sinubukan ang panibago niyang lakas at kapangyarihan. Matapos nito, ay sinabi niyang mas mataas na ngayon ang kanyang mga basic stats, kaya naman ang kanyang pakikipaglaban at control sa kanyang abilidad, ay tiyak na mas mataas at malakas na din. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming, na ang kanyang physique at spirit ay tumaas ng 20 puntos bawat isa, at ibig sabihin daw nito, ay tatas ng 1 puntos ang abilidad niya, sa bawat 5 ability points na kanyang makukonsumo. Agad na din niyang naisip, na tiyak umanong magiging madali na lamang para sa kanya, ang makapasok sa mga Awakened University. Pero napapatanong nga din siya, kung ano daw kaya ang magiging rank niya, dahil ang bilang ng kandidato sa Jiangnan Province, ay umaabot ng mahigit 700,000, bukod doon ay napapatanong din siya sa kanyang sarili, kung paano daw kaya niya malalagpasan, ang mga geniuses na mula pagkabata pa lamang, ay tinuturuan na ng mga sikat at malalakas na awakened. At gamit nga ang kanyang paa, ay kinuha nito ang kanyang sibat, at sinabi na kailangan niyang magtungo sa martial arts gym, upang alamin at masubukan ang kasalukuyan niyang lakas. Pero mayroon ngang biglang sumipa sa pintuan ng kanyang bahay, at ito nga ay ang mga bumbero na tinawagan ng mga nakasaksi sa pangyayari, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida, na napapatanong sa kung ano ang nangyayari. Agad namang sinabi ng isa sa mga bumbero,
na nakatanggap nga daw sila ng emergency call patungkol sa isang sunog sa lugar na ito, pero sinabi naman ng ating bida, na sanhi lamang daw yun ng fluctuation ng enerhiya mula sa kanyang training, bukod doon ay sinabi nga din niya, na maayos naman na daw ang lahat. Kaya naman napabuntong hininga na lang din ang mga ito, at nagpapasalamat dahil sa wala namang sakunang naganap, bukod doon ay sinabi nga din nila, na kailangan na umano nilang umalis kaagad. Pero bago nga umalis ang mga bumbero, ay napatingin pa ang isa sa ating bida, at sinabi na hindi na umano kapani-paniwala ang antas ng mga kabataan ngayon, dahil isang training lang daw pala ang naging sanhi ng kaguluhan kanina. Samantala pag-alis nga ng mga bumbero, ay agad namang lumabas ang ating bida, at dito nga ay tinanong pa siya ng kanyang mga kapitbahay, kung wala bang nangyaring masama sa kanya, matapos ng malakas na apoy, pero sinabi lang naman ito na ayos lang naman siya. Kaya naman nagpapasalamat ang mga ito dahil walang nangyaring masama sa ating bida. Sabay tanong kung patungo ba siya ngayon sa martial arts gym, at sinabi nga ni Xu Jingming na oo umano, dahil kailangan pa niyang mag-training, kaya naman masyado ang papuri ng mga ito sa kanya, at sinabing masyado siyang masipag, hindi tulad ng kanilang mga anak. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang mga awakened umano ay kailangang mag-training, upang palakasin ang kanilang physique at spirit, nang sa ganun ay lumakas din ang kanilang mga abilidad. At ang martial arts gym nga ay binuo, upang makapag-provide ng training grounds at kagamitan para sa mga awakened, pero hindi umano kaya ng bawat pamilya, ang umupa ng pribadong lugar o kwarto sa martial arts gym. Sunod ay sinabi sa atin, na sa bansa ng Daksha, ay ang mga Thunder at Violent Bear ang nangungunang martial arts gym. At ang Violent Bear Martial Arts Gym nga daw, ay mayroong taunang bayad na 100,000, kaya naman ang mga estudyante mula sa mayayamang pamilya lamang ang nakakapasok dito, habang ang Thunder Martial Arts Gym naman, ay libre lamang para sa mga high school na estudyante. At habang patuloy nga sa paglalakad ang ating bida, ay napansin niya ang isang babae, at ito nga ay walang iba kundi si Tang Chi na pinsan ng ating bida. Si Tang Chi ay isang maganda at sikat na awakened sa kanilang paaralan. At agad nga din siyang tinawag ni Xu Jingming, upang tanungin kung patungo din ba siya sa Thunder Martial Arts Gym. Agad din naman siyang nilinggan ni Tang Chi, at sinabing oo umano, sabay sabi ding kasama niya ang kanyang mga kaibigan, kaya naman agad ding nagpaalam ang ating bida. At sa pag-alis nga ni Xu Jingming, ay naisip ni Tang Chi na tila may kakaiba umano, dahil ibang-iba ang aura ni Xu Jingming kumpara sa dati, habang ang kanyang kaibigan naman, ay agad na tinanong kung sino umano ang gwapong lalaki na yon. Sinabi naman ni Tang Chi na nakakabatang pinsan niya si Xu Jingming, at tulad nila ay isa din siyang high school student, sabay sabi na bukas umano ay kukuha ng pagsusulit sa martial arts ang ating bida. Habang ang isang hambog naman, ay agad niyang tinanong si Xiaoya kung bakit masyado siyang matanong, sabay tanong na din kung na-inlove na ba ito sa pinsan ni Tang Chi, na hindi naman ipinagkaila ni Xiaoya, dahil para sa kanya ay napakagwapo umano ni Xu Jingming, at kung hindi nga daw basura o mahinang nilalang si Xu Jingming, ay tiyak na bagay silang dalawa. Bukod doon ay handa siyang isuko agad ang bandera ng Bataan. Pero agad nga ding nawasak ang puso nito, matapos sabihin ni Tang Chi na isang i-rank lamang si Xu Jingming, dahilan upang manghinayang na lang din si Xiaoya, at sinabing nakakahiya umano ang basurang tulad niya, kahit na gwapo pa siya. Habang ang hambog naman, ay sinabing malakas ang loob ng ating bida, dahil kahit isang i-rank lamang siya ay kukuha pa din siya ng pagsusulit sa martial arts, sabay sabi na hanga umano siya sa katapangan ni Xu Jingming. Pero sinabi naman ni Tang Chi, na ano daw ba ang saysay ng katapangan ni Xu Jingming, at tiyak nga daw na masyadong mapanganib para sa kanyang pinsan ang martial arts exam, kaya kung siya umano ang masusunod, ay mas nanaisin niyang wag nang magpatuloy sa martial arts exam ang kanyang pinsan. Pero bigla nga siyang hinayla ni Xiaoya, at sinabi na tama na umano ang usapan patungkol sa basura niyang pinsan, sabay sabi din na hindi daw ba ang sadya nila dito, ay ang Thunder Martial Arts Gym. At sa paglalakad nga nila, ay sinabi ni Tang Chi na 3 taon umano siyang nag-training sa Violent Bear Martial Arts Gym, at ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na makikita niya ang Thunder Martial Arts Gym, at ang paglilibot nga daw nila dito, ay upang ma-relax ang kanilang katawan at kaisipan, para sa exam bukas. Samantala sa Thunder Martial Arts Gym naman, ay napansin ni Xu Jingming na tila gamaan ang kanyang sibat, sabay tanong kung dahil ba ito sa paglakas ng kanyang physique o pangangatawan. Pero dahil bukas na nga ang martial arts exam, ay wala na umano siyang oras para maghanap pa ng bagong sandata, at naisip na mas mainam kung susubukan na lang niya ang kanyang lakas, nang hindi gumagamit ng enhancement ability. Agad nga siyang naghanda sa pag-atake,
at ilang sandali lang ang nakalipas ay inatake nito ang isang training pad, upang sukatin ang kanyang lakas. At matapos nga ng pinsala na naidulot ng kanyang pag-atake, ay sinabi ng ating bida na ang lahat ng kagamitan sa martial arts gym, ay gawa umano sa mga basic memory metal, at basta hindi lumagpas sa limitasyon nito ang ginawang pag-atake, ay babalik sa normal ang anumang pinsala. At matapos nga niyang makita ang resulta ng kanyang pag-atake, ay sinabi ni Xu Jingming na naging doble umano ang physical niyang lakas, sabay sabi ding ang normal na lakas umano ng awakened ay 100 puntos lamang. Sunod ay naisip nga ng ating bida, na kailangan niyang subukan ang lakas ng kanyang bagong abilidad, kaya naman agad niyang tinipon ang kidlat sa kanyang kamay, at matapos ng kanyang ginawang pag-atake, ay nakakuha ito ng 3,021 puntos. Dahilan upang makaramdam ito ng labis na kagalakan, dahil tulad nga daw ng kanyang inaasahan, na hindi talaga pangkaraniwan ang mga S-rank na abilidad. Bukod doon ay sinabi nga nito, na ang pangkaraniwang lakas umano ng First Order, ay umaabot lamang sa 1,000 puntos, pero siya na hindi pa man isang First Order ay nalagpasan na ang pangkaraniwang puntos, kaya masasabi umano niya na ang kanyang abilidad, ay katulad na ng mga mid-tier First Order na ability users. Sunod ay muli nga niyang ginamit ang kanyang abilidad, at sinabi na hindi pa umano ito ang kanyang limitasyon, dahil sa pagkakataong ito, ay nais naman niyang subukan ang pinagsamang lakas ng kanyang abilidad at physical na pangangatawan, bukod doon ay gagamit nga din daw siya ng ability enhancement, at ang magiging pag-ataking ito, ay ang matatawag niyang killing move. Sunod ay naghanda na nga ito sa kanyang pag-atake, at bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, ay ginamit nito ang kanyang abilidad na Electric Gale, kung saan ay tinipon nito ang kidlat sa dulo ng kanyang sibat, at kasabay nga ng kanyang pagsigaw ay isang malakas na pagsabog ang naganap, dahilan upang mayanig ang buong lugar at mapatanong ang mga tao dito, kung may lindol bang nagaganap. Agad nga ding pinagpawisan ang hambog na ito, at hindi nga siya makapaniwala, habang sinasabi na ang fluctuation umano ng kapangyarihan na kanilang naramdaman, ay siguradong kasing taas ng antas ng kapangyarihan ng mga tinatawag nilang ability user. Kaya naman agad ding nagtaka si Xiaoya, dahil ang buong akala nga daw niya ay para lamang sa high school student ang palapag na ito. Bukod dun ay sinabi nga din ni Xiaoya, na sa pagkakaalam umano niya ay nasa Violent Bear Martial Arts Gym, ang lahat ng mga baliw at may malalakas na kapangyarihan. Habang ang hambog naman na ito, ay sinabi na malamang umano na isa sa mga baliw na yon, ay nagtungo dito sa Thunder Martial Arts Gym upang mag-ensayo, sabay tanong na din kung hindi daw kaya, may bagong high school student na naging isang ganap ng ability user. At habang hindi nga makapaniwala si Tang Chi, ay sinabi niyang kailangan nilang magmadali, upang malaman kung sino ang bagong ability user, at habang naglalakad nga sila ay sinabi niyang sa lugar umanong ito niya naramdaman, ang fluctuation kanina lamang. Pero bigla nga din silang napatigil matapos makasalubong ang ating bida, na agad tinanong ni Tang Chi kung pauwi na daw ba siya, na agad din naman kinumpirma ni Xu Jingming, sabay sabi na kailangan na niyang maghanda para sa exam bukas. Kaya naman agad sinabi ni Tang Chi na good luck umano sa ating bida, sabay sabi ding mag-iingat siya sa pagsusulit, pero itong hambog na lalaki naman, ay sinabing wag na umano nilang pansinin ang pinsan ni Tang Chi, dahil mas mahalagang makita nila kung sino ang nagdulot ng energy fluctuation kanina. At matapos nga silang makarating sa lugar, ay agad na tinanong ni Tang Chi kung ito na ba ang lugar, na agad namang kinumpirma ng hambog na lalaki, pero matapos nga nilang buksan ang pintuan, ay tumambad sa kanila ang mga sira-sirang kagamitan, kaya hindi sila makapaniwala sa naidulot nitong pinsala. Agad nga ding tinanong ni Xiaoya, kung anong klase daw kaya ng abilidad, ang may kakayahang wasakin ng mga memory metal na kagamitan sa gym, sabay tanong kung totoo daw kayang may high school student talaga, na mayroong ganitong lakas. Pero sinabi naman ng hambog na ito, na malamang umano sa hindi isang estudyante ang may dulot nito, dahil hanggang sa ngayon nga daw, ay nararamdaman pa din niya ang bakas ng kapangyarihan sa lugar, sabay sabi na malamang sa second order ability user umano, ang malamang sa naligaw at nagkamaling gamitin, ang abilidad sa lugar na ito. Agad na ding sinabi ng mga hambog na ito, na sigurado umano sila na walang estudyante ang may ganito kalakas na kapangyarihan, dahil maging ang mga geniuses umano sa capital ay hindi ganun kalakas, sabay sabi na paano pa kaya dito sa probinsya ng Jiangcheng lang. Pero bigla nga ding nanlaki ang mga mata ni Xiaoya, habang sinasabi na tanging si Xu Jingming lamang ang nakita nilang naglalakad kanina, sabay tanong kung hindi daw kaya si Xu Jingming ang may kagagawa nito, sabay sabi din na malamang sa isang super genius si Xu Jingming, at malamang umano na tinatago lang niya ang kanyang lakas, kung saan ay masasaksihan lamang nila ito bukas sa exam.
Pero sinabi naman ng mga hambog na mukhang nisusobrahan na umano sa pagbabasa ng manhwa si Xiaoya, sabay tanong kung saan ba niya napulot ang idea na yon. Habang ang isa naman, ay sinabi na dapat umano ay mayroon talagang taglay na lakas ang isang tao, upang ganap nitong maitago ang tunay niyang lakas, habang si Xu Jingming nga daw ay isang irangk lamang, kaya maswerte na daw ang ating bida, kung magkakaroon siya ng 300 puntos na lakas ng pag-atake. Sunod ay sinabi nga ng hambog na ito, na hindi lamang daw iisa ang daan patungo sa kwartong ito, kaya malamang na sa kabilang daan umano lumabas ang may dulot nito, sabay tanong kay Tang Chi kung ano sa tingin niya, pero sinabi lang naman itong malamang sa ganun na nga. Gayunpaman matapos niyang mapansin ang butas sa pader, ay agad niyang naisip na ang butas na ito, ay tila isang marka mula sa pag-atake gamit ang isang sibat, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya tinataya na ni Xu Jingming ang lahat ng kanyang makakaya, para sa darating na martial arts exam. Samantala kinabukasan nga sa araw ng pagsusulit, ay makikita nating nakarating na sa lugar ang mga estudyante na kukuha ng pagsusulit, at ang mga estudyanteng ito nga ay mayroong iba't ibang abilidad at kagamitan, kasama na dito ang ating bida. At habang naglalakad-lakad nga ang mga estudyanteng ito, ay masyado ang kanilang gulat nang makakita sila ng isang silawit, kung saan ay agad ngang sumigaw ang mga ito, at sinabi na tila isang unicorn rhino umano ang kanilang nakita, sabay sabi ding hindi daw ba at masyado itong brutal, dahil sa pagkakaalam nila, ay tanging shadow cats at iron pigs lamang ang mga halimaw dito. Ano naman ngayon kung unicorn rhino ngayon wika naman ng isang lalaki, kaya biglang natakot at nagulat ang ibang estudyante, pero muli ay sinabi pa ng lalaking may hawak na espada, na hindi sila karapat-dapat maging ability user, kung hindi nila kakayanin ang mabangis na halimaw tulad ng unicorn rhino. Habang si Xu Jingming naman, ay napapatanong kung sino umano ang lalaking may hawak ng espada, dahil tila umano puro lamang siya salita, at sumagot nga si Liu Jia na kaibigan ng ating bida, kung saan ay sinabi nito na, sino pa nga ba, kundi si Zhou Mingyang, ang tinatawag na Gentle Wind Sword ng First High. Sunod ay sinabi nga ni Liu Jia na mayroon umano itong B-rank na abilidad, at yun ay ang Light and Swift Gale. Bukod dun ay nag-breakthrough na din daw ito sa unranked state, kung saan ay magiging isa na siyang first order ability user. Kung ganoon ay siya pala yun wika naman ni Xu Jingming, sabay sabi na siya pala ang inaasahan ng lahat, na manggunguna sa martial arts exam na ito ngayong taon. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung sino daw kaya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Hanggang sa biglangang sumigaw ang isang lalaki upang kunin ang kanilang atensyon, matapos nito ay nagpakilala siya bilang si Wang Haiyang, at siya umano ang Commander-in-Chief para sa magaganap na pagsusulit, dito sa Jiangcheng Martial Arts Exam. Sunod ay sinabi nito na bago mag-umpisa ang pagsusulit, ay nais niyang ipaalam sa lahat ang mga mahalagang puntos, at sinabi nga din niyang magsisimula ang pagsusulit sa 9 ng umaga, kung saan ay matatapos ito sa 9 ng gabi. Sunod ay sinabi nga niya, na magaganap ang kanilang pagsusulit sa nawasak na syudad sa kanyang likuran, at tulad ng mga nakaraang taon ay nahahati umano ang lugar sa outer perimeter, central area, inner circle at core area. Bukod doon ay sinabi din niya, na ang bawat estudyante ay makakakuha ng magkakaibang puntos sa bawat halimaw na mapapatay nila, at ang mga mas matataas na antas nga daw ng halimaw, ay makakapagbigay ng mas mataas din na puntos. Pero pinaalala nito sa lahat ng mga kukuha ng pagsusulit, na ang core area ay tila isang bonus na lugar umano, para sa mga top students o estudyante na mayroong malalakas na abilidad lamang, sabay sabi na dapat alamin nila ang kanilang limitasyon, at huwag isugal ang buhay para sa puntos. Dahilan upang maisip naman ng ating bida, na malamang sa outer perimeter lamang daw umano sana siya, pero dahil sa isang S-rank na ang kanyang abilidad, ay sisiguruhin umano niyang magtutungo siya sa inner circle, o maaari ding sa core area para sa mas mataas na puntos. Sunod ay sinimula na nga ang pagbibigay ng mga kagamitan para sa exam, at dito ay sinabi ng kanilang guro na may 3 kagamitan umano sila. Isa nga dito ay ang smartwatch, na siyang magbibigay ng puntos, depende sa mga halimaw na mapapatay nila. Sunod ay ang tactical bags na naglalaman ng 3 energy bars, energy drink at isang disposable medical kit, upang masiguro na sasapat ang kanilang lakas sa loob ng 12 oras. Bukod doon ay mayroon din silang tinatawag na safety sphere. Ang kagamitang ito ay maaaring gumawa ng high-voltage electricity net sa palibot ng user, kung saan ay hindi ito kayang wasakin ng mga pangkaraniwang halimaw lamang. Sunod ay sinabi nga ng kanilang guro, na ang paggamit umano sa safety sphere, ay nangangahulugan na doon na nagtatapos ang pagsusulit ng isang estudyante, gayunpaman ay mas mahalaga pa din daw ang kanilang buhay,
Kaya naman agad na nagpasalamat ang ating bida sa kanyang guro, at sinabi na kayang-kaya na daw niya ito. Matapos nito ay bigla namang tinawag ni Lin Qingluan ang ating bida, upang tanungin kung may grupo na ba siya, sabay tanong na din kung nais ba niyang sumama sa kanila, habang si Liu Jia naman, ay sinabi na siya na daw ang bahala sa ating bida, dahil si Liu Jia nga ay isang bagong awaken lang din, pero ang abilidad nito ay isa namang C-rank. Pero matapos makita ng kagrupo nila ang ating bida, ay pinaalalahan na nila si Lin Qingluan, na ito umano ay ang martial arts exam. Bukod dun ay 5 estudyante lamang umano sa bawat grupo, kaya kung kasama nila si Xu Jingming, ay paano na umano sila makakakuha ng mataas na score sa exam. Pero sinabi naman ng kaibigan ng ating bida, na napag-usapan na daw nila ang patungkol dito kanina, sabay tanong kung bakit tila nagbago agad ang isip nila. Pero sinabi naman ng isa sa mga ito, na sino daw bang mag-aakala na kukuha talaga ng pagsusulit ang ating bida, habang ang isa naman ay sinabi na ayaw daw niya sa pabigat. Kaya naman masyado ang galit ng kaibigan ng ating bida sa kanilang kagrupo, at habang pinipigilan nga niya ang kanyang kaibigan, ay sinabi nito na nagpapasalamat siya sa pag-imbita sa kanya. Gayunpaman ay plano nga daw niyang mag-solo sa pagsusulit na ito, kaya mas mainam kung humanap na lang sila ng iba. Agad naman itong tinanong kung sigurado daw ba ang ating bida, habang si Lin Qingluan naman ay bahagyang nalungkot, at sinabi na lang na mag-iingat si Xu Jingming, habang ang isang hambog naman, ay biglang inakbayan si Lin Qingluan, at sinabi na mabuti naman at alam ni Xu Jingming kung saan siya lulugar. Sunod ay sinabi nga ng mga ito, na kailangan nilang hanapin si Guang Tian upang makumpleto ang kanilang grupo, habang ang ating bida ay bigla namang nangiti sa pag-alis nila, at sinabing kahit wala sila, ay kayang-kaya niyang makakuha ng mataas na puntos. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad na nilang pinakawalan ang mga drone sa lugar ng pagsusulit, kasabay ng pagsabi nila na ang 2037 Jiangcheng Martial Arts College exam, ay ganap ng magsisimula. Kaya naman agad na nagtakbuhan papasok sa exam site ang mga estudyante, habang sinasabi na ang layunin daw nila, ay ang makapasok sa Jiangnan Ability User University, habang ang iba naman ay sinabing, gagawin umano nila ang lahat ng makakaya nila sa pagkakataong ito. Sunod ay makikita nga natin ang pinsan ng ating bida, gayon na din ang iba pang mga estudyante mula sa sikat na paaralan, bukod doon ay nagmamadali ding pumasok ang lalaking ito, na siyang inaasahan ng lahat na manggenguna sa pagsusulit ngayong taon, habang ang ating bida naman, ay tamang petex lang sa hulian, habang iniisip na patungo na siya ngayon sa lugar ng pagsusulit. Matapos nito ay agad ngang ginamit ni Xu Jingming ang smartwatch, kung saan ay agad niyang nakita ang mga detalye patungkol sa kanya. Sunod ay agad ding lumabas ang leaderboard sa exam, kung saan ay nangunguna agad dito si Zhou Mingyang, na inaasahan na din naman daw ng ating bida, sabay sabi na oras na din upang simulan niya ang pagpatay sa mga mababangis na halimaw. At habang patuloy nga siya sa pagtakbo, ay naisip niyang malayo-layo umano ang core area mula sa outer perimeter, gayunpaman ay magpapatuloy lang umano siya patungo ng core area. At ilang sandali pa nga ang nakalipas habang patuloy na tumatakbo ang ating bida, ay bigla itong nagulat, matapos niyang makita ang isang nakahandusay at walang malay na estudyante, matapos itong atakihin ng mabangis na halimaw. Sunod ay hindi nga siya makapaniwala sa natamong pinsala ng kanyang nakita, at mukhang wala na din umano itong naging pagkakataon, upang magamit ang safety sphere niya, sabay sabi na hindi na umano siya magtataka ngayon, kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng kanyang guro, na wag na siyang kumuha ng martial arts exam. Sunod ay naisip nga ng ating bida, na kung hindi siya nagkaroon ng S-rank na abilidad, ay malamang sa ganito din ang mangyayari sa kanya, dahil matapos umanong kumuha ng pagsusulit ang isang estudyante, ay wala na talaga itong atrasan, sabay sabi na masyado talagang brutal ang martial arts exam. Agad nga din niyang ginamit ang smartwatch ng lalaking ito, upang tawagan ang logistics team sa pagsusulit, habang iniisip na ang oportunidad sa pagsusulit ay sadyang mapanganib, at hindi lahat ay mayroong pagkakataon, upang baguhin ang kanilang kapalaran. Pero bigla nga ding nagulat ang ating bida, matapos niyang mapansin na palapit sa kanya ang mga mababangis na halimaw, at dahil dito ay naisip niyang sinadya ng mga halimaw, na mag-iwan ng isang buhay na estudyante sa lugar, dahil ito umano ay tiyak na patibong ng mga halimaw para sa katulad niya. At matapos nga lang din ang ilang sandali, ay agad na naglunsad ng pag-atake ang halimaw patungo kay Xu Jingming, pero madali naman niya itong naiwasan, at habang nakatingin nga siya sa halimaw na ito, ay sinabi niyang mabilis ang paggalaw ng halimaw, bukod doon ay matatalim din ang mga kuko nito, bukod doon ay lalagpas umano sa 1 tonelada, ang lakas ng pagkagat nito, sabay sabi na karapat dapat nga ang halimaw na ito, sa pangalan niyang Newbie Killer.
At habang muli ngang naghahanda ng pag-atake ang halimaw sa ating bida, ay naisip niyang ang aura nito ay sadyang mabangis, kaya naman tiyak na matatakot talaga ang mga pangkaraniwang awaken lamang. Ayon nga din daw sa mga nasagap niyang tsismis, ay talaga namang natatakot ang mga awaken sa unang beses na makaharap nila ang mga halimaw, dahil dito, karamihan umano sa mga awaken ay natutulala at namamatay na lamang, sapagkat hindi na nila nagagamit ang buo nilang abilidad, nang dahil sa takot. Kaya naman ang mga mayayamang pamilya umano, ay talagang bumabayad ng mga special ability user, upang magsilbing gwardiya ng kanilang mga anak, hanggang sa masanay ang mga ito na makipaglaban sa mga mababangis na halimaw. Pero ang ating bida nga daw ay walang kakayahan, upang bumayad ng mga special ability user na gwardiya, bukod doon ay ito din ang unang beses na may makakalaban siyang mabangis na halimaw, gayunpaman ay agad naman niyang ginamit ang kanyang abilidad. At habang pasugad nga sa kanya ang halimaw na ito, ay sinabayan naman niya ito ng pag-atake, na naging dahilan ng pagkamatay ng mabangis na halimaw, dahil dito ay naisip ng ating bida, na mukhang wala umanong epekto sa kanya, ang mabangis at nakakatakot na aura ng mga halimaw na ito. Matapos nito ay agad ngang siyang nakatanggap ng notification mula sa kanyang system, kung saan ay nakasaad dito ang pagpatay niya sa isang shadow cat, bukod doon ay nakatanggap din siya ng 3 ability points. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang mga mababangis na halimaw umano ay nahahati sa 9 orders, mula 1st order hanggang 9th order, at ang mga mas mababang uri nga daw ng halimaw sa 1st order, ay tinatawag na unranked beast, kung saan ay katumbas ng lakas ng mga ito, ang mga pangkaraniwang tao na bagong awaken pa lamang. Matapos nito ay agad na tinignan ng ating bida ang mapa sa lugar, habang sinasabi na ang pagpatay niya sa mga halimaw, ay paraan upang makalakam siya ng ability points, na magagamit naman niya upang ma-upgrade ang kanyang abilidad. Pero ang mga unranked Vikis Beast nga daw, ay hindi nakakapagbigay ng mataas na puntos sa kanya. At dahil sa hindi naman siya naaapektuhan ng mga mababangis na aura ng halimaw sa lugar na ito, ay wala na umanong punto na manatili pa siya sa outer area, sabay sabi na kailangan niyang makarating ng central area, sa lalong madaling panahon. At habang patungo nga ang ating bida sa central area, ay patuloy naman siya sa pagpatay ng mga halimaw na kanyang nadadaanan, kaya naman patuloy din ang pagpasok ng ability points sa kanya. Bukod dun ay mas mataas na nga din ang bigay ng puntos, ng mga napapatay niyang halimaw dito. Makalipas pa nga ang ilang sandali, ay sinabi ni Xu Jingming na madaming puntos na ang kanyang naiipon, ngunit kulang pa din siya sa karanasan sa pakikipaglaban, maaari naman daw niyang magamit ang kanyang abilidad, upang agad na patayin ang mga nakakalaban niyang halimaw, pero alam nga ng ating bida, na hindi ito ang tamang paraan upang mapag-ibayo niya ang kanyang abilidad. Bukod doon ay mas mataas nga din daw ang konsumo sa enerhiya, ng mga matataas na antas ng abilidad, at kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang abilidad, ay hindi pa ito aabot ng 1 oras, habang ang dati naman niyang abilidad na isang E-rank, ay umaabot umano ng 3 oras. Sunod ay naisip nito na ang martial arts exam ay tatagal ng 12 oras, kaya naman hindi niya maaaring sayangin ang kanyang enerhiya, bago pa siya makarating sa core area. Sunod ay naisip niyang magpapatuloy na lang muna siya sa kanyang ginagawa, kung saan ay pinapatay niya ang mga halimaw gamit lamang ang physical na lakas niya. Gayon na din ang kaalaman niya sa paggamit ng sibat, upang mapag-ibayo pa niya ito. Hanggang sa bigla nga siyang napansin ng isang unicorn rhino, at agad na nitong hinabol ang ating bida, kung saan ay bigla na lang din tumilansak ang isang sasakyan, matapos itong mabangga at suwagin ng unicorn rhino. Mabilis nga din itong nahabol ang ating bida, pero bago pa man siya tamaan ng unicorn rhino, ay bigla siyang umikot at tumalon patungo sa itaas nito, sunod ay ginamit nga niya ang kanyang sibat, upang atakihin ang ulo ng unicorn rhino. At dahil sa matagumpay niyang pag-atake, ay agad niyang napabagsak at napatay ang malaking halimaw, kaya naman naisip niyang mas bumibilis na siya sa pagpatay ng mga halimaw, sabay tanong sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya nag-breakthrough na sa sunod na antas, ang kaalaman niya sa sibat nang hindi niya namamalayan. Agad na din niyang binuksan ang kanyang system, at dito ay nakumpirma ng ating bida na nag-breakthrough nga ang abilidad niya sa paggamit ng sibat, dahil ang antas nito ay intermediate level na. Dahil dito ay napagtanto din ng ating bida, na mukhang tama umano ang kanyang desisyon, gayon na din ang naiisip niyang mapag-ibayo talaga niya ang kanyang kaalaman sa sibat, habang nagkakaroon siya ng sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Sunod ay sinabi nito na ang intermediate spearmanship, ay nagbibigay ng kakayahan ng mas mahusay na paggamit sa sibat, sabay tanong kung ano daw kaya ang mangyayari, kung mas mapag-ibayo pa niya ito. Hanggang sa biglangang nagulat ang ating bida,
At hindi siya makapaniwala sa nangyayari, dahil tila umano binabahan ng iba't ibang teknik sa paggamit ng sibat, ang kanyang kaisipan. At makalipas pa nga ng ilang sandali, ay sinabi nito na hindi na umano siya makapaghintay, na makaharap at makalaban ang mga first order na halimaw, upang masubukan ang mga bago niyang kaalaman sa paggamit ng sibat. Samantala habang naglalakad naman ang grupo nila Lin Qingluan, ay napansin nito ang isang silawit, at hindi nga siya makapaniwala, habang sinasabi na parang nakita umano niya ang ating bida. Pero sinabi naman ng isang hambog na ito, na guni-guni lamang daw niya yun, habang ang isa naman ay sinabi na hindi si Xu Jingming yun, dahil isang irank lang daw ang ating bida, at pag nagtungo siya sa lugar na ito, ay para na din siyang nagpakamatay. Kaya naman bigla na lang din napatanong si Lin Qingluan, kung talaga bang nagkamali lamang siya, sabay sabi ding ang nakita niya kanina, ay parang si Xu Jingming talaga. Habang ang kaibigan naman ng ating bida na si Liu Jia, ay napapatanong na lang kung kamusta na daw kaya si Xu Jingming. Hanggang sa bigla nga silang tinawag ng isa nilang kasamahan, upang ipakita sa kanila ang tila kakamatay lamang daw na unicorn rhino, at paglapit nga nila ay hindi sila makapaniwala sa laki nito, habang si Lin Qingluan naman ay sinabi na mukhang kakamatay nga lang nito. Samantala, sinabi naman ng isang ito na ayon umano sa pinsalang natamo ng unicorn rhino, ay mukhang nagmula ang pag-atake sa isang mahabang sandata, sabay sabi na isang mahabang sibat lamang ang makakapagdulot ng ganitong pinsala. Dahilan upang muling magulat si Lin Qingluan, at muli ay sinabi at tinanong niya, kung hindi daw kaya si Xu Jingming ang kanyang nakita. Kaya maging ang hambog na may puting buhok, ay napapatanong kung ang ibig daw bang sabihin ni Lin Qingluan, ay si Xu Jingming ang pumatay sa unicorn rhino, pero sinabi naman ng isa na hindi umano ito maaari. Dahil ang may kakayahan lamang na makapatay ng unicorn rhino, ay ang mga may C-rank na abilidad. Sunod ay sinabi nga nito, na kung nais talaga nilang malaman kung si Xu Jingming nga ang nakapatay sa unicorn rhino, ay mas mainam kung tignan na lang nila ang leaderboard rankings, kaya naman agad na ginamit ni Lin Qingluan ang smartwatch niya, at dito ay nakumpirma nga niyang si Xu Jingming umano. Dahilan naman upang biglang mangiwi ang muka ng mga hambog, dahil hindi sila makapaniwala na nasa top 50 umano ang ating bida, sabay tanong na din kung hindi kaya may kapangalan lamang siya, dahil hindi umano sila naniniwala, na ganun kalakas ang mga may E-rank na abilidad. Samantala sa audience stand naman sa labas ng lugar ng pagsusulit, ay usap-usapan ng mga tao ang patungkol sa mga estudyante ng First High, dahil sila umano ang mga nasa top 10 sa leaderboard. Lalo na umano si Zhou Mingyang na nangunguna sa lahat, at dahil sa puntos nito ay mukhang sigurado na umano sila, na siya ang top scorer. Habang ang isa naman, ay sinabi na maraming taon na umano ang nakalipas, magmula nang magkaroon ng isa sa Provincial's Top 100 ang Jiang Cheng, sabay tanong kung papasok daw kaya sa Top 100 ng Provincial si Zhou Mingyang. At sinabi nga ng panot na ito, na si Zhou Mingyang umano ang ace ng Jiang Chen, dahil sa ang kanyang light and swift gale na abilidad, ay sadyang makapangyarihan, bukod dun ay sinabi nga din ito, na sigurado umanong hindi siya magpapahuli sa Provincial Martial Arts Exam. Sunod ay sinabi nga din ito, na hindi siya maaaring magkamali, dahil tiyak umanong makakapasok ng top 100 sa provincial si Zhou Mingyang, ang panot nga palang ito ay si Zhang Wenshan, Director ng Educational Bureau sa Jiangcheng. Sunod ay sinabi nga ni Panot, na lagi umano siyang natutuwa sa mga taga First High, bukod doon ay maayos din daw ang performance ng Third High, dahil isa sa mga estudyante nila ay nasa top 10 na, kaya naman agad na nagpasalamat sa papuri ni Panot, ang matanda sa kanan. Matapos nito ay biglangang sumama ang tingin ni Panot sa principal ng Third High, dahil ang pinakamataas umanong rank ng kanilang estudyante sa Third High, ay nasa rank 18 lamang. Samantala, masyado naman ang gigil ng principal ng Second High, dahil 8 lamang umano sa kanilang mga estudyante ang nasa top 50, sabay banggit sa pangalan ng kanilang mga estudyante, na dapat umano ay mas pagigihan pa nila, upang maging proud siya sa kanilang resulta sa exam. Hanggang sa mapansin nga nila ang pangalan ng ating bida sa top 50, dahilan upang mapatanong ang principal ng Second High, kung sino daw ba si Xu Jingming dahil hindi pa niya narinig ang pangalan na ito dati, sabay tanong kung may estudyante bang Xu Jingming ang pangalan, mula sa rocket class. Habang ang guro naman ng ating bida, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at ito nga ay ang pangalang Xu Jingming, na nasa top 50 sa ranking leaderboard. Agad nga ding tumulo ang butil-butil nitong pawis, habang tinatanong sa kanyang sarili na hindi daw ba at i-rank lamang si Xu Jingming, sabay tanong na din kung hindi daw kaya tinatago ni Xu Jingming ang tunay niyang lakas. Pero kahit na anong tago nga daw ng ating bida,
ay hindi naman maaaring maging S-rank ang isang E-rank, di ba? Sunod ay naisip nga ng guro ng ating bida, na tanging ang top 10 lamang umano ang pinapakita nila sa mga manunood, kaya naman wala siyang mapanood patungkol sa ating bida, dahilan upang mapatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung paano daw kaya nakakuha ng mataas na puntos si Xu Jingming. Samantala sa loob ng lugar ng pagsusulit, ay nakarating na ang ating bida sa tinatawag nilang Central Area, at ang lugar nga na ito ay tinuturing ng may mataas na antas ng panganib. At habang naglalakad nga siya at kumakain, ay iniisip ng ating bida na nasa Central Area na siya ngayon, bukod doon ay mas mababa na daw ang bilang ng mga mapapanganib na halimaw dito, pero dahil sa mas matatalino na ang mga rank beast, ay alam niyang mas mahihirapan na siya sa mga ito. Hanggang sa maramdaman nga niya ang isang papalapit na halimaw, matapos nitong atakihin ang mga sasakyan patungo kay Xu Jingming, at sa pagsigaw nga ng halimaw na ito, ay sinabi ng ating bida na isa umano itong First Order Beast, at tinatawag itong Blade Arm Tiger. At kasabay nga ng pagbagsak ng mga sasakyan sa kanyang likuran, ay sinabi ni Xu Jingming na mukhang maswerte umano siya, dahil kahit nakaka-rating pa lamang niya ng Central Area, ay mayroon na agad siyang nakita na isang First Order na halimaw. Sunod ay mabilis nga itong sumugod patungo sa First Order na halimaw, habang sinasabi na saktong-sakto umano ito, upang masubukan niya ang mga bagong kaalaman niya sa paggamit ng sibat, gayon na din ang lakas nito. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay agad na sumigaw ng malakas ang halimaw na ito, kasabay ng kanyang pag-atake patungo sa ating bida, dahilan upang bahagyang mapatigil si Xu Jingming, upang paghandaan ang pag-atake ng kanyang kalaban. At matapos ngang makalapit ang mabangis na halimaw, ay sinalubong ng ating bida ang pag-atake nito gamit ang kanyang sibat. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay biglang nang inig sa takot ang halimaw na ito, at bigla nga itong napatigil, bago pa magpang-abot ang kanilang pag-atake. Habang ang ating bida naman ay bahagyang napangiti, habang iniisip na ito lang daw ba ang lakas na meron ng First Order Arm Blade Tiger, at mukhang ang Tiger King lang talaga ang magpapahirap sa kanya sa pagsusulit na ito. Sunod ay lumayo nga sa ating bida ang kanyang kalaban, gayon pa man ay sinugod naman niya ito upang ipadala na umano sa MP Erno, kung kaya naman ay napilitan na din na muling umatake ang halimaw na ito, pero mabilis namang naglaho sa kanyang harapan ang ating bida, at inatake nga niya ang dibdib ng halimaw. At dahil sa natamo nitong pinsala mula sa pag-atake ng ating bida, ay tila mas naging mabangis pa ang halimaw na ito, at muli ay naglunsad nga siya ng buong lakas na pag-atake, ngunit madali namang naiiwasan ni Xu Jingming ang bawat niyang pag-atake. Sunod ay bahagyang lumayo ang ating bida sa halimaw, at tulad umano ng kanyang inaasahan, ay talagang makikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan ang mga halimaw na ito. Kung kaya naman muli, ay binago ng ating bida ang kanyang direksyon, at habang iniipon nito ang kanyang kapangyarihan sa sibat, ay sinabi ni Xu Jingming na wala umanong saysay ang ginagawa ng halimaw. Sunod ay nagpaulan nga ito ng pag-atake gamit ang kanyang sibat at kapangyarihan patungo sa halimaw, na naging sanhi upang magkanda pira-piraso at butas ang katawan nito, na siya na ding dahilan ng kamatayan ng kanyang kalaban. Matapos nito ay nagbigay ng notification ng kanyang system, kung saan ay sinabi nito na matapos patayin ng ating bida ang First Order Arm Blade Tiger, ay nakakuha siya ng 14 na ability points, kaya naman nasabi na lang ni Xu Jingming, na ang puntos umano mula sa mga First Order na halimaw, ay halos doble mula sa nakukuha niya sa mga unranked beast. Sunod ay nagpatuloy na nga ito upang magtungo sa core area, habang sinasabi na mas mataas umano ang multiplier ng ability points, na nagmumula sa mga mas malalakas na halimaw, kung kaya naman ang inaakala ng iba na mapanganib na pagsusulit, ay isang pambihirang oportunidad naman para sa ating bida, upang maka-earn siya ng napakahalagang ability points. At dahil sa bihira nga lang ang pagkakataon na ito, ay gagawin umano ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya, upang mas maka-earn siya ng mas madaming pangpuntos, at ma-upgrade ang kanyang mga abilidad. Samantala sa kasabay na oras naman sa labas ng exam area, ay napansin na ng mga guro at principals ang pangalan ng ating bida mula sa rankings, at dito nga ay tinanong ng mga ito kung talaga bang estudyante ni Gerong Chen Fan si Xu Jingming. Bukod doon ay hindi nga sila makapaniwala, dahil sa dami umano ng mga genius sa pagsusulit na ito, ay isa ang estudyante ng Gerong Fan sa top 50, kaya naman masyado ang papuri ng mga ito sa kanyang pagtuturo. Bukod doon ay nais din ng ibang paaralan na makapagturo siya sa kanilang paaralan, kung mabibigyan umano ito ng pagkakataon. Ngunit masyado yatang na-overwhelm si Gerong Fan sa kanila, at sinabi nga niya ang katotohanan sa mga ito, na kung tutuusin umano ay wala naman siyang naituro o tulong sa ating bida,
At ang resulta nga daw na nakukuha ni Xu Jingming sa pagsusulit na ito, ay bunga ng sariling pagsisikap ng ating bida. Pero muli ay napansin nila ang pagtaas ng ranking ng ating bida, gayon na din ang 44 points na biglaang pumasok sa kanya. At kung susumahin nga daw ni Panot ang 44 points, ay malamang sa pumatay ng 6 hanggang sa 8 unranked beast ang ating bida, sa isang iglap lamang. Pero ayon sa scoring system ng martial arts exam, ay nakakapagbigay nga daw ng 14 hanggang 16 na puntos, ang mga first order na halimaw, at dahil sa 4 na segundo lamang umano ang pagitan ng pagpasok ng mga puntos ni Xu Jingming, ay malamang sa pumapatay ang ating bida ng 5-pick unranked beast, o 3 first order na halimaw kada 4 na segundo, at dahil sa pinapakitang performance ng ating bida, ay tinanong ni Panot ang principal sa paaralan nila Xu Jingming, kung bakit umano may isang henyo pala sa kanilang paaralan. Pero wala siyang natatanggap na balita patungkol dito. Pero sinabi naman ng principal nila Xu Jingming, na maging siya man ay ngayon lang niya narinig ang pangalang Xu Jingming, kaya kung kailangan umano ni Panot ng mas detalyadong paliwanag patungkol dito, ay dapat nilang tanungin ang guro ng ating bida. Agad nga din niyang tinawag si Gerong Fan, at kasabay ng paghawak nito sa kanyang balikat, ay sinabi niyang kailangang ipaliwanag ni Gerong Fan, sa detalyadong paraan ang performance ni Xu Jingming, gayon na din sa kung ano umano ang abilidad at talento na meron ng ating bida. Agad naman itong nagbigay galang kay Panot, at nanginginig nga ang kanyang tinig, habang sinasabi na ang ating bida umano ay mayroon lamang i-rank na abilidad, at ito nga daw ay ang mahinang kuryente niya. Kaya naman biglang napasigaw sa gulat ang principal nila Xu Jingming, at hindi nga siya makapaniwala na i-rank lang daw ang abilidad ni Xu Jingming, sabay tanong kung sigurado daw ba si Gerong Fan sa kanyang sinasabi. Agad naman itong kinumpirma ng guro ng ating bida, at sinabi nga din niya na bago pa man ang martial arts exam, ay paulit-ulit na daw niyang pinapaalalahanan ng ating bida, na masyado itong mapanganib at mas mainam kung hindi na siya kumuha ng pagsusulit. Pero sinabi naman ni Panot, na malamang umano sa may pambihirang lakas ang ating bida, lalo na at nakapasok siya sa top 50 kahit pa isang i-rank lang ang abilidad niya, at dahil din dito, ay lalo umano siyang naiintriga kay Xu Jingming. Sunod ay sinabi ni Panot na mas mainam kung maghihintay na lamang muna sila, at dahil nga daw sa bilis ng pag-earn ng puntos ng ating bida, ay malamang sa malapit na itong makapasok sa top 10. At dahil sa napapanood nila ang pakikipaglaban ng mga top 10 sa leaderboard, ay mas mauunawaan umano nila ang lahat, kung paano nakakakuha ng mataas na puntos ang ating bida, o kung paano niya dinadaya ang system ng martial arts exam, dahilan upang biglang makaramdam ng takot ang guro at principal ni Xu Jingming. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay pumasok na sa rank 9 ang ating bida, habang ang pinsan naman niyang si Tang Chi, ay kasalukuyang rank 12. Sunod ay pinakita nga sa ating ang magandang pinsan ni Xu Jingming na si Tang Chi, na nagsasabing ang pinsan nga niya talaga, ang may kagagawa ng malakas na pag-atake sa Thunder Martial Arts Gym kahapon. Habang ang rank 1 naman na si Zhou Mingyang, ay masyado ang gulat, dahil 6 na oras na lang umano ang nalalabi sa pagsusulit, pero isang bagong pangalan na hindi niya kilala, ang biglaang pumasok sa top 10. Samantala, kasalukuyan naman ang nakatutok sa ating bida ang camera ng isang drone, kung saan ay kinukuhanan nga niya ng video ang pagpatay nito sa mga halimaw. At dahil nga sa pagpatuloy na pag-earn niya ng mataas na puntos, ay sinabi niyang tulad ng kanyang inaasahan, na mas mataas umano talaga ang bigayan sa lugar na ito. Sunod ay agad nga din niyang napansin ng drone, kaya naman napapatanong siya kung pumasok na daw ba siya sa top 10. Sunod ay sinabi nito na ang martial arts exam umano, ay paraan upang subukin at alamin ang lakas at potential nilang mga kandidato, kung kaya naman mas makakakuha sila ng madaming atensyon, kung magkakaroon sila ng magandang resulta sa pagsusulit. Sunod ay sinabi nga niya na wala siyang intensyon na itago ang kanyang lakas, dahil ang makapasok siya sa leaderboard top 10, ay simula pa lamang. Pero bago nga daw siya pumasok sa core area, ay kailangan muna niyang pataasin at palakasin ang kanyang mga abilidad. Agad na din niyang napansin na mahigit 300 na ang kanyang ability points, pero dahil sa wala pa ding notification upang mag-level up siya, ay naisip niya na mukhang kakailanganin talaga niya ng cultivation method. Dahil din dito, ay naisip na lang ng ating bida na mas mainam kung papalakasin na lang muna niya ang kanyang physique at spirit ability, kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang ability points upang ma-upgrade ang mga ito, at matapos nga nito ay naisip niyang ito na umano ang tamang oras, upang pumasok siya sa core area. At makalipas nga lang ang ilan pang sandali, ay nakarating na sa core area ang ating bida, at dito nga ay sinabi sa atin na nasa pinakamataas na ang antas ng panganib sa lugar na ito,
para sa mga estudyanteng kumukuha ng pagsusulit. Dahil ang mga halimaw sa lugar na ito ay mas mababangis at kinakain na din nila ang kapwa nila halimaw. Agad na ding nakita ng ating bida ang pulutong ng mga arm-blade tiger na ito, at ang isa nga daw na nasa itaas ng unicorn rhino, ay ang pinakamalaki at mataas na aura, at dahil sa mahabang patalim sa mga paa ng halimaw na ito, ay natukoy ng ating bida na ito ay ang tinatawag nilang arm-blade tiger king. Agad na nga din siyang lumabas upang sumugod, nang bigla naman siyang may naramdaman na kakaiba, at agad na ding sinabi ng ating bida na lumabas na umano ito, dahil naramdaman na niya ang aura ng rank 1, na agad namang nagtungo sa ating bida. Dito ay sinabi nga niyang matalas umano ang pakiramdam ng ating bida, at hindi nga daw niya inaakala na mapapansin siya nito, sabay sabi na hindi umano niya inaasahan na makikita niya si Xu Jingming sa lugar na ito, ang estudyante na biglaang pumasok sa top 10. Kaya naman tila nagulat din ang ating bida, habang binabanggit ang pangalang Zhou Mingyang, sabay tanong kung kilala ba siya nito. Pero sinabi lang naman ni Zhou Mingyang, na pamilyar umano siya sa lahat ng may kapasidad na makapasok sa top 10, at dahil sa bago umano sa kanya ang muka ng ating bida, ay naisip niyang siya si Xu Jingming. Sunod ay bigla nga din itong sinabi, na kanina pa umano niya minamanmanan ng grupo ng mga arm-blade tigers na ito sa lugar, kaya naman agad ding tinanong ng ating bida, kung nais ba nitong agawan siya sa mga arm-blade tigers. Pero bigla namang sinabi ni Zhou Mingyang na hindi umano, at dahil ang arm-blade tiger king ay isang mid-tier first order na halimaw, at dahil sa isang pulutong din sila, ay siguradong hindi sila kakayaning labanan ng isang tao lamang, sabay sabi na mas mainam kung magtulungan sila, pero bahagya nga lang din na nagdilim ang muka ng ating bida, at sinabi nga nito na hindi na umano kailangan, dahil sapat na umano siya o ang taglay niyang lakas, upang pabagsakin at patayin ang mga halimaw na ito. Agad na ding lumabas at nagtungo ang ating bida sa pulutong ng mga arm-blade tiger, at matapos nga siyang mapansin ng mga mababangis na halimaw na ito, ay agad din silang bumuo ng isang formation. Pero inaasahan na din naman ito ng ating bida, at dahil sa ang arm-blade tiger king ang leader ng mga pulutong na ito, ay alam niyang nagkaroon na din sila ng kaisipan. Agad na ding inutusan ng arm-blade tiger king ang kanyang mga alagad, upang sugurin ang ating bida, habang si Zhou Mingyang naman ay tamang tago at panood lang sa ating bida, dahil nais nitong malaman kung talaga bang malakas ang ating bida, o nagpapakamatay lang ito sa pagsugod niya ng mag-isa. At matapos ng sumugod ang mga arm-blade tiger, ay agad din niyang pinaikot ng mabilis ang kanyang sibat, at habang patuloy nga ang mabilis na pagpapaikot niya ng kanyang sibat, ay agad naman siyang pinalibutan ng mga mababangis na halimaw. Ngunit matapos na makalapit ang mga ito sa ating bida, ay ginamit niya ang puwersa mula sa mabilis na pag-ikot ng sibat, upang sabay-sabay na tagpasin at patayin ang mga halimaw sa kanyang paligid, at sunod-sunod na system notification nga ang kanyang natanggap, mula sa pagpatay ng mga arm-blade tiger. Matapos namang makita ng arm-blade tiger king, ang mga nagkalat na wala ng buhay na katawan ng kanyang mga tauhan, ay agad itong naglakad patungo nga sa ating bida, habang nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Pero ang ating bida nga, ay nahihinaan pa sa ginawa niyang pag-atake, at dahil sa kulang pa umano ang physical niyang lakas, ay hindi niya napatay ang buong pulutong ng arm-blade tiger sa isang pag-atake lamang. Habang ang arm-blade tiger king naman, ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng ating bida, at matapos nga siyang makalapit ay sumigaw ito ng pagkalakas-lakas, dahilan upang magputukan at mabasag ang lahat ng mga salamin sa kalapit na gusali. Maging itong si Zhou Mingyang nga ay naapektuhan sa ginawa ng arm-blade tiger king, pero ang ating bida nga ay alam niyang nais lang siyang takutin ng arm-blade tiger king, at kung inaakala nga daw ng halimaw na ito na magkakaroon ng epekto sa ating bida ang kanyang ginawa, ay nagkakamali siya, dahil hindi siya katulad ng mga pangkaraniwang estudyante. Agad na din nilang sinugod ang isa't isa, kung saan ay ginamit ng arm-blade tiger king ang mga patalim sa kanyang paa, upang atakihin ang ating bida, ngunit matagumpay nga niyang dinipensahan ang pag-atake ng halimaw, gamit ang kanyang sibat. Sunod ay lumundag nga ito sa ere, at matapos siyang makita ng arm-blade tiger king, ay agad naman siyang naglunsad ng kanyang pag-atake, at ginamit nga niya ang kanyang sibat upang atakihin ang ulo ng halimaw, na halos bumaon sa kalsada. Agad na din niyang pinasundan ang kanyang pag-atake, at tinarak ang kanyang sibat sa ulo ng arm-blade tiger king, at yun na nga din ang naging dahilan ng tuluyang pagkamatay ng halimaw, kasabay nito ang isang system notification sa pagpatay niya ng isang first order upper rank na halimaw, bukod doon ay nakatanggap din siya ng 20 ability points. Dahilan naman upang biglang mamutla sa gulat si Zhou Mingyang, na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan,
dahil tulad umano ng sinabi ng ating bida, ay mag-isa lamang niyang pinatay ang pulutong ng Armblade Tigers, sabay tanong kung anong klase daw kaya ng halimaw ang ating bida. Habang si Xu Jingming naman, ay natutuwa dahil malaki-laking puntos din ang nakuha niya sa grupo ng mga halimaw na ito, at pag nagpatuloy nga daw siya sa pagpatay ng mga halimaw na ito, hanggang sa matapos ang pagsusulit, ay hindi niya alam kung gaano kalaking puntos pa ang makukuha niya. At dahil sa mas mainam nga daw kung mas madami pa siyang puntos na makuha, ay hindi na nito binalak pang magsayang ng oras, upang muli ay makapaghanap pa ng mga halimaw. Pero bigla nga siyang hinabol ni Zhou Mingyang, habang tinatanong kung paano umano niyang nag-api ang grupo ng mga Armblade Tigers, gamit lamang ang kanyang mahabang sibat, sabay tanong kung ang abilidad ba niya ay ang tinatawag nilang reinforcement type. Pero bigla namang lumundag patungo sa itaas ng isang gusali ang ating bida, habang sinasabi na ang kanyang abilidad ay lightning type, dahilan upang biglang magdilim ang mga mukha nito sa galit, habang sinasabi na malamang sa niloloko lamang siya ng ating bida. Bukod dun ay sinabi nga din ito, na kung hindi umano nais sabihin ng ating bida ang patungkol sa kanyang abilidad, ay hindi naman niya kailangang umiwas, sabay sabi na isang kakilakilabot na tao umano si Xu Jingming. Sunod ay naalala nga niya, na masyadong madami ang napatay na mababangis na halimaw ng ating bida ngayon lamang, kaya malamang umano na malapit ng mahabol ng ating bida ang kanyang score, pero nang tignan nga nito ang ranking ay masyado ang kanyang gulat. Dahil ang ating bida ay biglang nalagpasan na ang kanyang score, at dahil sa kasalukuyan ng ang rank 1 si Xu Jingming na may 1,022 puntos, ay bigla itong nag-tantrum sa gitna ng kalsada. Samantala, maging ang mga nanonood nga sa pagsusulit ay hindi makapaniwala, at matapos mapatunayan ni Panot na hindi nang dadaya ang ating bida, ay masyado ang papuri nito sa paggamit umano ng sibat ni Xu Jingming. At dahil sa na-master na umano ng ating bida ang paggamit sa sibat, kahit na 18 taong gulang pa lamang siya, ay nakumpirma niya na isang henyo umano si Xu Jingming. Bukod doon ay sinabi nga din ni Panot, na sa tulong umano ng ating bida, ay tiyak ng papasok sa top 100 ang Jiangcheng Province, sa gaganapin na provincial exam, kaya naman matapos ang college entrance exam, ay si Panot na din umano ang bahala, upang mabigyan ng commendation ang kanilang paaralan, kaya naman masyado ang pasasalamat ng principal nila Xu Jingming. Agad na ding naiyak ang principal, dahil talaga umanong nakakagulat ang naging performance ng ating bida, pero ang nakakatuwa nga daw, ay dumating na ang araw na matagal na nilang hinihintay, at ito nga ay ang pagsikat ng second high school o paaralan nila Xu Jingming. Samantala makalipas naman ang 3 oras, habang palubog na ang haring araw, ay lilingali nga sa paligid itong si Zhou Mingyang, habang napapatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil tila naglaho umano ang lahat ng mga mababangis na halimaw, dito sa core area. Nang bigla namang nagsalita ang isang babae, at sinabi na dapat umano ay ang kasalukuyang top 1 ang tanungin niya, kung bakit wala na silang makitang mga halimaw, pero tinanong lang naman ni Zhou Mingyang kung bakit sila magkakasama. At ang mga ito nga ay ang kasalukuyang top 3 sa ranking na si Wu Hao, ang rank 9 na pinsan ng ating bida na si Tang Chi, na nagsasabing ang dahilan ng pagkawala ng halimaw ay ang ating bida, at ang rank 4 na si Meng Di. Bukod doon ay sinabi nga din ni Meng Di, na pinatay na daw ng ating bida ang lahat ng halimaw dito sa core area, kaya naman maging sila ay wala na ding makita pa, dahilan upang maisipan na lang nila na bumuo ng isang grupo, upang magtsismisan. Kaya naman masyado ang gulat ni Zhou Mingyang, na nagsasabing hindi umano yun maaari, dahil sa kanyang pagkakaalam ay maraming mababangis na halimaw sa lugar na ito. At dahil sa itsura nga daw ni Zhou Mingyang, ay masasabi ni Tang Chi na matagal na niyang hindi tinignan ang leaderboard, agad na din niyang ginamit ang kanyang smartwatch, at sinabi na matapos makita ni Zhou Mingyang ang leaderboard, ay tiyak na maniniwala na siya. At bigla ngang tumindig ang lahat ng mga balahibo ni Zhou Mingyang, matapos makita na sa kasalukuyan, ay mayroon ng 3,434 na puntos ang ating bida. Sunod ay tinanong nga ni Tang Chi kung naniniwala na ba siya ngayon, dahil kung susumahin umano nila ang lahat, at kung ibabawas ang mahigit 700 na puntos, na nakuha ng ating bida sa central area, ay masasabi nilang nakakuha na siya ng 2,500 puntos dito sa core area. Napabuntong hininga na nga lang din si Tang Chi, habang sinasabi na sa madaling salita, ay nakapatay na ng humigit kumulang na 200 mababangis na halimaw, ang ating bida dito sa core area. Dahil dito ay hindi na umano magtataka pa si Zhou Mingyang, kung bakit takot na takot ang ating bida na may umagaw sa mga halimaw na nais niyang patayin, dahil simula pa lamang, ay plano na daw ubusin ng ating bida ang halimaw sa lugar na ito.
Sunod ay sinabi nga ni Tang Chi, na ilang oras na lang ang nalalabi sa pagsusulit, kaya naman kung nais nilang makakuha pa ng puntos, ay wala na silang ibang paraan kundi magtungo sa pinakamapanganib na lugar dito sa core area. Pero sinabi nga ni Zhou Mingyang, na ang mga halimaw umano sa lugar na yun ay talagang mababangis na, dahil bukod sa mga first order upper rank na halimaw, ay mayroon din umanong second order beast king sa lugar na yun, at kung mag-isa nga lang daw niyang magtutungo doon, ay para na din siyang nagpakamatay. Pero sinabi naman ni Meng Di, na yun umano ang dahilan kung bakit sila bumuo ng grupo, upang makaiwas sa panganib at agad nga din itong tinanong si Zhou Mingyang, kung nais ba niyang sumama sa kanilang grupo, na agad naman niyang kinumpirma. Samantala pagsapit nga ng gabi, ay makikita natin ang ating bida, na kasalukuyang nakaupo sa bundok ng iba't ibang klase ng mga halimaw na kanyang napatay. At dito nga ay sinabi niya sa atin, na malapit nang matapos ang pagsusulit, pero ubos na din ang binigay na supply sa kanya. Gayunpaman, ay nais pa naman itong makaipon ng mas marami pang ability points, at ang tanging paraan na nga lang daw, ay ang magtungo sa pinakamapanganib na lugar dito sa core area. Bukod dun ay alam nga din niya na mayroong second order na halimaw sa lugar na yun, kaya naman kailangan pa niyang pataasin ang kanyang mga attributes. At nang buksan nga niya ang kanyang system panel, ay nagulat din siya dahil mayroon na siyang 2,413 ability points na naipon, dahilan upang bigla siyang mapatanong sa kung ano ang dapat niyang unahin na palakasin. At makalipas nga lang din ang ilang sandali ng pag-iisip, ay ginamit na niya ang kanyang mga ability points, matapos nito ay sinabi ng ating bida, na ang kasalukuyan niyang lakas at kapangyarihan, ay sapat na upang harapin ang finale ng combat exam ngayon taon. Samantala, patuloy naman sa pagtakbo ang grupo nila Tang Chi, patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang second order beast king, at malapit na nga daw maganap ang huling labanan sa pagsusulit na ito, habang ang ating bida naman ay napapaisip lang, sa kung anong klase ng mabangis na second order na halimaw ang makakaharap nila, sa finale o nalalapit na pagtatapos ng pagsusulit ngayong taon. At makalipas pa nga ang ilang sandali ng patuloy nilang pagtakbo, ay nakarating na sila sa kailaliman ng core area, at dito nga ay masyado ang kanilang gulat at pagkabigla, matapos makita ang bloodthirsty savage bear. Ang bloodthirsty savage bear, ay ang pinakamalakas na halimaw sa kasalukuyang pagsusulit, bukod doon ay hamak na mas malaki din ito kumpara sa ibang mga halimaw, at dahil nga sa lakas nito, ay nagtatalsikan ng mga sasakyan na kanyang nadadaanan. Dahil dito ay bigla ding napatakip sa kanyang mga mata si Zhou Mingyang, habang sinasabi na masyadong malaking problema ang halimaw na ito, at maging si Meng Di nga ay hindi makapaniwala, na isang rare na mabangis na halimaw ang hinanda nila para sa pagsusulit na ito. Bukod doon ay sinabi nga din ni Meng Di, na ang savage bear na ito ay masyadong makunat ang buong katawan, kung saan ay may kukumpara na daw niya ito sa isang E-grade na alloy, at dahil dito ay tiyak na maging ang missile ng modernong teknolohiya, ay hindi ito kayang pinsalain, dagdag pa ni Meng Di, na tiyak umanong mamamatay sila pag tinamaan sila ng pag-atake ng savage bear, gamit ang kanyang mga paa at kuko. Kung kaya naman sinabi ni Tang Chi, na sa kanyang palagay ay mas mainam kung abandonahin na nila ang kanilang plano, at umalis na sa lugar na ito. Dahil maliban sa savage bear, ay nagkalat din ng mga malalakas at mababangis na halimaw sa lugar na ito, kaya tiyak umanong bago pa nila maatake ang savage bear, ay maaari na silang mamatay mula sa iba't ibang first level high ranks na mga halimaw. Agad nga ding sinabi ni Tang Chi, na hindi na siya sasama pa sa kanilang plano, dahil walang saysay ang maka-earn ng mas mataas pang puntos, kung buhay naman niya ang magiging kapalit. Habang si Zhou Mingyang naman, ay tinatanong kung ano daw ba ang silbi ng kanyang kagwapuhan, o pagiging sikat, kung susugod siya sa pulutong ng mga halimaw, at ayon nga din sa kanya, ay tila pagpapakamatay na lamang ang gagawin ng sinumang susugod pa sa mga halimaw na ito. Pero masyado nga din ang gulat ni Tang Chi, matapos sabihin ni Meng Di na may kasalukuyang patungo sa mga halimaw, at matapos niyang sabihin na ang kasalukuyang patungo sa mga halimaw, ay walang iba kundi si Xu Jingming, ay nakaramdam ng gulat at pag-aalala si Tang Chi sa kanyang pinsan. Agad nga ding na starstruck si Meng Di, sa kagwapuhan umano ng ating bida, habang si Zhou Mingyang naman, ay tinatanong kung sino kaya ang tarantadang nakaisip, na maglagay ng savage bear sa pagsusulit na ito. Samantala, matapos makalapit sa mga halimaw ang ating bida, ay agad siyang napansin ng mga mababangis na halimaw, kaya naman agad din siyang sinugod ng mga ito, pero bago pa sila makapaglunsad ng pag-atake, ay sunod-sunod na pag-atake na ni Xu Jingming ang kanilang natanggap. Pero kahit patuloy ang pagpatay ng ating bida sa ibang halimaw,
ay mabilis pa din namang sumusugod sa kanya ang iba pang mga halimaw, hanggang sa mapalibutan na nga nila ito, at sabay-sabay silang naglunsad ng pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Agad na ding tumama ang kanilang pag-atake, kung kaya naman napalibutan at pumagit na sa mga halimaw ang ating bida, at dahil dito ay agad na tinanong ni Kalbo, kung hindi daw kaya ganun-ganun na lamang ang magiging kamatayan ni Xu Jingming. Habang si Zhou Mingyang naman, ay sinabi na masyadong naging padalos-dalos ang ating bida, kaya naman wala siyang ibang maaaring sisihin sa mangyayari o nangyari sa kanya, kundi ang kanyang sarili lamang, pero biglang ang tumalikod si Tang Chi, at sinabing hindi niya maaaring pabayaan si Xu Jingming, at kailangan daw niyang tulungan ang kanyang pinsan. Agad namang hinawakan ni Meng Di ang kanyang kamay, sa pagnanais na pigilan itong sumugod sa mga halimaw, habang tinatanong kung nakalimutan na ba ni Tang Chi, ang mga binitawan niyang salita kanina lamang, maging si Kalbo nga ay tinanong, kung nababaliw na din ba si Tang Chi tulad ng kanyang pinsan, bukod doon ay sinabi nga din niya, na magkakaroon lamang ng walang saysay at walang kabuluhan na kamatayan si Tang Chi, pag nagtungo siya kay Xu Jingming. Pero sinabi naman ni Tang Chi sa kanila, na pinsan nga daw niya ang ating bida, kaya naman hindi niya kakayaning tumayo at panoorin na lamang si Xu Jingming na mamatay. Samantala, matapos naman ang sabay-sabay na pag-ataking ginawa ng mga mababangis na halimaw, ay biglang nagliwanag ang purple na kidlat sa pagitan ng kanilang mga paa, at agad na ding nagliwanag ang buong lugar, matapos na kumalat ang mabagsik na kidlat mula sa ating bida, dahilan upang muling makaramdam ng masyadong gulat ang apat sa itaas. At dahil nga sa lakas ng kidlat, gayon na din sa liwanag nito, ay napatakip pa ng muka si Zhou Mingyang, habang tinatanong kung ang kidlat daw bang ito, ay ang sinabi ni Xu Jingming na kanyang abilidad. At dahil nga din sa kidlat na ito, ay nagtalsikan ang mga halimaw na sabay-sabay umatake sa ating bida, bukod dun ay nagkalat nga din ang mga katawan ng namatay na halimaw, nang dahil sa kanyang abilidad. Dito ay sinabi ni Xu Jingming, na hindi talaga umano sapat ang pisikal niyang lakas, upang labanan ang madaming mababangis na first order high rank na halimaw, kaya naman wala na siyang ibang paraan pang naisip, kundi gamitin ang kanyang abilidad sa mga ito. At tulad nga daw ng kanyang inaasahan, na ang S-grade o S-rank na abilidad, ay talaga namang labis ang lakas, ngunit habang patuloy na siya sa papuri sa kanyang abilidad, ay may bigla itong napansin, at ito nga ay walang iba kundi ang Savage Bear na nakatingin sa ating bida. At dahil nga sa pagkamatay ng kanyang mga alagad na sumugod sa ating bida, ay masyado ang galit at pagsigaw nito. Gayunpaman, ay naisip naman ni Xu Jingming na dahil sa laki ng Savage Bear, ay tiyak na hindi ganun kaliksi at bilis ang paggalaw ng halimaw na ito, kaya naman sa tulong ng kanyang Divine Thunder, ay tiyak umanong kakayanin niya itong magapi. Agad na ding napansin ng ating bida, ang mga dumating pang alagad ng Savage Bear, at dahil sa magiging sagabal umano ito sa laban nila ng Savage Bear, ay kailangan muna niyang ubusin at patayin ang lahat ng mga first order na halimaw. Kaya naman agad din niyang sinalubong ang mga sumusugod ng halimaw, upang mabilis at isa-isang magapi ang mga ito, at habang patuloy nga siya sa pag-atake, ay hindi niya lubos akalain, na napakalaking tulong din ng kanyang S-rank na abilidad sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Yun nga lang daw, ay masyado ding mapanganib ang dumadaloy na kidlat sa kanyang katawan ngayon, kaya naman hindi niya ito kayang mintinahin ng matagal, gayunpaman, ay sapat na din naman daw ito, upang patayin ang mga mababangis na first order ng mga halimaw. At dahil nga sa patuloy na pagpatay ng ating bida sa mga halimaw na ito, ay tuloy-tuloy din ang bigay sa kanya ng ability points ng kanyang system, dahil din dito ay lalo pang nakaramdam ng matinding galit ang Savage Bear patungo sa ating bida, at hindi na nga ito nakatiis o nakapaghintay pa, at agad na nga din niyang inatake si Xu Jingming. Pero matapos maglaho ang usok at alikabok, mula sa kanyang pag-atake, ay biglang naglaho sa kanyang harapan ang ating bida, na mabilis namang nakaiwas gamit ang kanyang abilidad. Muli ay tumakbo nga ito at sumugod patungo sa ating bida, pero agad namang tumalon si Xu Jingming sa itaas ng Savage Bear, at agad na din siyang nagtungo sa likuran ng Savage Bear, upang atakihin at patayin ang iba pang mga halimaw. Dahil dito, ay nakatanggap na naman ng sunod-sunod na notification mula sa kanyang system ang ating bida, habang ang Savage Bear naman, ay nanlilisik ang mga mata sa kanyang paglingon, kaya naman tinanong nito kung bakit nagagalit ang Savage Bear, at kung nagagalit ba ito, dahil sa isa-isa niyang pinapatay ang kanyang mga alagad. At kasabay nga ng muling pagsugod ni Xu Jingming, ay sinabi nito na hindi kailangang mag-alala ng Savage Bear, dahil matapos niyang patayin ang nag-iisa at huling alagad nito, ay siya naman ang isusunod ng ating bida. Pero tila naunawaan naman nito ang plano at sinasabi ni Xu Jingming,
Kaya naman bago niya maatake ang huling alagad ng Savage Bear, ay ginamit nito ang kanyang malalaking kuko, upang maglunsad ng pag-atake sa pasugad nating bida, na napapaisip naman, kung nabasa ba ng Savage Bear ang kanyang plano at kilos. Agad nga ding nagsalubong ang mga paa o kamay ng Savage Bear, at dahil sa lakas ng impact ng pag-ataking ginawa nito, ay nagtalsikan ng mga sasakyan sa paligid, at matapos nga ng kanyang pag-atake, ay nadurag na laman at nagtalsikang dugo na lamang ang ating makikita. Pero ang napatay pala ng Savage Bear, ay walang iba kundi ang kanyang alagad, dahil ang ating bida ay mabilis na tumalon, upang makaiwas sa kanyang pag-atake, at habang nasa ere nga ito, ay agad din niyang binalot ng kidlat ang kanyang sibat. At dahil nga daw sa wala ng mga sagabal, ay susubukin na niya ngayon kung gaano katibay ang tila armor ng mga balahibo at balat ng Savage Bear, dahil nais nga daw niyang malaman, kung kaya nitong depensahan ang pag-atake at abilidad ng ating bida, na isang S-rank o S-grade. Agad nga niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang atakihin ang ulo ng Savage Bear, hanggang sa mabalat ito ng kanyang bayolenteng kidlat, at dahil nga sa lakas ng puwersa ng pag-atake ng ating bida, ay halos liparin ng hangin ang mga kapwa niya estudyante. Bukod doon ay nasaksihan nga din nila Panot, ang ginawang pag-atake ng ating bida, at dahil sa gulat ni Panot, ay nabitawan pa nito ang kanyang tumbler, at agad na din niyang tinanong ang principal nila Xu Jingming, kung niloloko ba siya nito, at kung ito ba ang i-rank na sinasabi nilang abilidad ng ating bida. Agad nga ding sinabi ng isa pang principal, na sa pamamagitan lamang ng simpleng pag-activate ni Xu Jingming sa kanyang abilidad, ay nakaya na niyang patayin ang mga first order o rank 1 na mababangis na halimaw, at matapos nga daw gamitin ni Xu Jingming ang kanyang abilidad, ay kaya na nitong labanan ng sabayan ang rank 2 na Savage Bear. Bukod doon ay sinabi nga din nito, na maging ang mga may abilidad na A-rank, ay tiyak na mahihirapang maabot ang resultang pinapakita ng ating bida, kaya naman nag-aalinlangan ng tinanong ng principal nila Xu Jingming, kung hindi daw kaya nagkaroon ng mutation sa abilidad ng ating bida. Pero sinabi naman ni Panot, na sa ngayon ay hindi na umano mahalaga ang antas ng abilidad ng ating bida, dahil matapos nga daw ang araw at pagsusulit na ito, ay malamang sa magigimbal ang buong bansa ng Great Xia, nang dahil kay Xu Jingming. Samantala, matapos nga ang ginawang pag-atake ng ating bida, ay tila nagalusan lamang ang ulo ng Savage Bear, at agad na din itong sumigaw ng dahil sa galit, dahilan upang tumilapon ang ating bida, ngunit agad din naman itong nabalance ang kanyang katawan, at sa kanyang ang paglapag, ay hindi siya makapaniwalang gales lamang ang naidulot ng kanyang pag-atake. Gayunpaman ay inaasahan na din naman daw niya ito, dahil alam nga niyang ang mga balahibo ng Savage Bear, ay tila matigas na armor talaga, bukod doon ay hindi nga din ito katulad ng bakal, na maaaring gapangan ng kanyang kidlat, at alam nga din ni Xu Jingming, na sa kasalukuyan niyang lakas, ay sadyang mahihirapan siyang patayin ito sa isang pag-atake lamang. At habang nag-iisip nga ang ating bida, ay bigla namang nanlisik ang mga mata ng Savage Bear, bukod doon ay bigla ding lumabas ang mga may itim na aura mula sa kanyang katawan, kaya naman bahagya ding nagulat ang ating bida. At makalipas nga lang din ng ilang sandali, ay biglang bumilis ang pagkilos ng Savage Bear, na agad ding naglunsad ng isang malakas na pag-atake patungo kay Xu Jingming, at dahil nga sa bahagya nitong pagkagulat, ay wala siyang nagawa kundi depensahan ang kanyang sarili. Matapos nito ay na-realize ng ating bida, na kasalukuyang nasa berserk mode ang Savage Bear, ngunit ang kanyang ipinagtataka ay kung bakit matapos lamang ang isang pag-atake niya, ay nag-berserk mode na ito, sabay tanong kung ganun daw ba talaga katindi, ang galit nito sa ating bida. Habang ang Savage Bear naman, ay muling nanlisik ang mga mata nito habang nakatingin kay Xu Jingming, at matapos nga ng isang malakas na pagsigaw, ay muli itong naglunsad ng mabilis at sunod-sunod na pag-atake, kaya naman minabuti munang tumakbo ni Xu Jingming, upang iwasan ang pag-atake ng Savage Bear. Habang patuloy naman sa pag-iwas ang ating bida, ay nakuha pa niyang mamangha sa lakas ng Savage Bear, at tulad nga daw ng kanyang inaasahan mula sa mga physical type na halimaw, ay talagang matindi ang paglakas at bilis ng kanilang mga galaw, matapos itong pumasok sa berserk mode. Ngunit dahil sa hindi nga daw ganun katalino ang mga halimaw, ay tuluyan na itong nawala sa kanyang kaisipan, matapos mag-berserk, at ang mga galaw at pag-ataking ginagawa nito, ay dahil na lamang sa kanyang instinct, kaya naman hindi din magandang labanan niya ito ngayon ng sabayan, at mas mainam kung gagamitin niya ang kanyang liksi, hanggang sa makahanap siya ng tamang pagkakataon upang umatake. At matapos nga lang din ng ilang sandali, ay muling ginamit ni Xu Jingming ang kanyang mga kidlat, upang makagawa ng oportunidad at pansamantalang mapatigil niya ang Savage Bear, sa pag-atake at paggalaw.
At gamit nga ang kanyang liksi, ay nagtungo ito sa likuran ng Savage Bear, at ginamit nga niya ang kanyang abilidad upang atakihin sa puwet ang Savage Bear, dahilan upang agaran itong bumagsak. Pero hindi pa doon nagtatapos ang pag-atake ng ating bida, na muling tinawag ang kanyang Nine Heavens Divine Lightning, upang muli ay atakihin at balutin ng kidlat ang buong katawan ng Savage Bear. Dito ay ginamit nga ni Xu Jingming ang buong lakas ng kanyang kidlat, at matapos ang halos 30 segundo ng patuloy na pag-atake niya gamit ang kidlat, ay biglang umusok at tuluyang bumagsak ang katawan ng Savage Bear. Dito ay naisip ng ating bida, na ang kalahating minuto daw pala ng patuloy na pag-atake niya gamit ang kanyang Divine Lightning, ay kayang tumagos maging sa mga makakapal at matitigas na baluti. Pero muli ay nanlisik nga ang mga mata ng Savage Bear, at agad din itong naghanda ng pag-atake patungo kay Xu Jingming, pero bigla namang na-activate ang paralysis effect nito, dahilan upang tuluyang hindi makagalaw ang Savage Bear. At habang hindi nga makagalaw ang Savage Bear, ay sinabi ng ating bida na ito na umano ang tamang oras, at muli ay ginamit nga niya ang abilidad niyang Lightning Gale Break, upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake patungo sa Savage Bear. At ang pag-atake nga ni Xu Jingming, ay nagdulot ng malakas at mabilis na pag-ikot ng kidlat at hangin sa paligid, bukod doon ay nagdulot din ito ng malakas na pagsabog, at dahil nga sa pag-ataking ito ng ating bida, ay tuluyan niyang napatay ang rank 2 na Savage Bear, kaya naman nakakuha din siya ng 24 ng ability points sa kanyang system. Matapos nito ay nasabi na lang ni Xu Jingming na sa wakas ay tapos na ang kanilang laban, at bilang paghahanda nga daw sa laban niya sa Savage Bear, ay sinadya niyang ma-upgrade ang kanyang Lightning Gale mula sa beginner hanggang sa umabot ito sa advanced stage, at hindi nga daw siya nadismaya sa resulta at lakas ng abilidad niyang ito. Bukod doon ay sinabi nga din ng ating bida, na kahit na 2 minuto lamang ang tinagal ng kanilang labanan, ay ito na umano ang pinaka nakakapagod na laban na kanyang naranasan, agad na din siyang tumingin sa kanyang smartwatch, habang napapatanong kung ilang puntos at ability points daw kaya ang kanyang makukuha, pag naubos niya ang mababangis na halimaw dito sa core area. Samantala, masyado naman ang tuwa ng iba't ibang guro at principal, mula sa iba't ibang paaralan, dahil sa nagkamit ng halos 11,000 puntos ang ating bida, na kasalukuyang nangunguna sa leaderboard. At ang pinakamasaya nga sa lahat ay si Panot, na nagsasabing mahigit 10,000 ang puntos ni Xu Jingming, kaya naman hindi lang ang record ng Jiang Cheng ang kanyang nalagpasan, kundi ay winasak din niya ang record sa buong probinsya ng Jiangnan. Kaya naman isa daw talaga siyang henyo, sabay sabi na hindi pala, dahil isa umanong henyo sa lahat ng mga henyo ang ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Panot, na nung nakaraang taon ay mahigit 8,000 lamang, ang puntos na nakamit ng rank 1 sa leaderboard, sa naganap na provincial contest, kaya naman sa taong ito, ay tila nakalaan na daw sa ating bida ang title sa championship, ng magaganap na paligsahan. Habang si Xu Jingming naman, ay naisip na malapit nang matapos ang pagsusulit, at dahil sa napatay na nga daw niya ang lahat ng mga halimaw dito sa core area, ay kailangan niyang bumalik sa central area, upang pumatay pa ng mas maraming halimaw, nang sa ganun ay maka-earn pa siya ng karagdagang ability points, dahil maging ang lamok o mahihinang nilalang nga daw, ay laman tiyan din para sa ating bida. Agad nga ding nagtungo ng central area si Xu Jingming, sakto namang dumating ang kanyang pinsan at mga kasamahan nito. At matapos nga nilang makita ang ating bida, ay agad sinabi ni Tang Chi na hindi umano nila inaasahang, papatayin talaga ni Xu Jingming ang lahat ng halimaw sa paligid, habang si Zhou Mingyang naman, ay napapatanong kung bakit umano bumabalik ang ating bida sa central area, at dahil sa siya na nga daw ang rank 1 ngayon, ay bakit hindi pa niya tinapos ng mas maaga ang pagsusulit. At dahil patungo nga sa central area ang ating bida, ay biglang napatanong si Meng Di, kung hindi naman daw siguro plano ni Xu Jingming, na ubusin ang lahat ng halimaw sa central area, di ba? At bigla nga nilang na-realize na mukhang yun talaga ang plano ng ating bida. Malamang sa kayangang patayin at ubusin ni Xu Jingming, ang lahat ng mga halimaw sa central area wika naman ni Zhou Mingyang, kaya naman kung hindi pa daw sila magmamadali, ay tiyak na hindi na sila makakakuha ng karagdagan pang puntos. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na dito na nagtatapos ang pagsasama nila bilang isang grupo, at agad na siyang tumakbo ng mabilis, habang sinasabi na mauuna na siya. Kaya naman agad ding sumunod si Kalbo at ang pinsan ng ating bida, pero si Mengdi nga, ay tila natulala na lamang, at nasabi na lang na magtira naman sila ng para sa kanya. At makalipas pa nga ang isang oras, ay diniklara na ang pagtatapos ng martial arts exam ngayong taon ng 2037, dahil dito ay hindi na sila makakakuha pa ng puntos, mula sa mga mapapatay pa nilang halimaw, at kailangan na nga din daw bumalik ng mga estudyante, sa lalong madaling panahon.
Sa wakas ay natapos din ang pagsusulit wika naman ni Tang Chi, habang ang ibang estudyante naman ay sugatan, at ang iba nga ay hindi matanggap na tapos na ang pagsusulit, dahil kailangan na lang daw niyang pumatay ng isang halimaw, upang makapasa sa pagsusulit na ito ngayong taon, at ang ibang estudyante nga din, ay natutuwa naman na natapos na ang pagsusulit, lalo nang malaman nilang sapat ang nakuha nilang puntos, upang makapasa sa pagsusulit na ito. Pero ang ating bida nga, ay napapatanong kung hindi daw ba masyado pang maaga para matapos ang pagsusulit, at sayang nga daw, dahil hindi pa siya ganong nasiyan sa mga nakuha niyang ability points. Agad nga din lumabas sa lugar ng pagsusulit ang mga estudyante, at dito ay bakas sa kanilang mga muka ang iba't ibang emosyon, maliban na lang sa kaibigan ng pinsan ng ating bida, na tinatanong kung pinsan daw ba talaga ni Tang Chi si Xu Jingming, na agad naman niyang kinumpirma, sabay sabi ding ilang beses na itong tinatanong ng paulit-ulit ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ay tinawag naman niyang pinsan si Tang Chi, sabay tanong kung maaari daw ba niyang ibigay ang contact info ng ating bida sa kanya, sabay sabi na pakiusap umano. Pero tumalikod naman sa kanya si Tang Chi, at sinabi nga nito, na hindi daw ba at sinabi ng kanyang kaibigan kahapon, na hindi na siya interesado sa kanyang pinsan, kaya naman kailangan pa daw niyang pag-isipan ang patungkol sa bagay na yun, pero sinabi lang naman ng kanyang kaibigan, na iba na umano ang sitwasyon ngayon, at dahil sa si Xu Jingming nga ang nanguna sa pagsusulit, ay muli siyang na-inlove sa pinsan ni Tang Chi. Ngunit bigla nga silang nadapurak ng mga nagtatakbuhang estudyante, matapos na may magsabing palabas na ng exam venue ang ating bida, dahilan upang magtulakan pa ang mga ito, para lamang makita ang ngayon ay sikat na nating bida, na walang iba kundi si Xu Jingming. Agad na din siyang sinalubong ng mga ito, habang panay ang sigaw at papuri sa ating bida, ngunit may mga abnoy nga ding na hollow, na ninais pang humingi ng puntos mula sa ating bida, na hindi naman naging suplado, at kumaway nga ito sa mga bago niyang tagahanga. Habang si Kalbo naman, ay humawak sa balikat ni Zhou Mingyang, at sinabi na dapat umano ay siya ang nasa posisyon ng ating bida, pero sinabi naman ni Zhou Mingyang, na sino daw bang mag-aakalang may isang halimaw na lalabas, mula sa Jiangcheng, sabay sabi ding kontento naman na siya sa nakamit niyang puntos. Agad na ding lumapit ang principal at panot sa ating bida, at dito nga ay binati ng principal si Xu Jingming, matapos nito ay pinakilala nga niya si Panot, na agad namang binati ng ating bida, kaya sinabi din ng principal na hindi na kailangang sumakay pa sa bus ni Xu Jingming, dahil si Panot na ang maghahatid sa kanya pauwi. Mainam naman kung ganun wika ng ating bida sa kanyang sarili, dahil kung sasakay pa nga daw siya ng bus, ay tiyak na walang katapusang katanungan ang kailangan niyang sagutin, at hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nakasakay na sa sasakyan ni Panot ang ating bida, at dito nga ay tinanong nito si Xu Jingming, kung nakapagdesisyon na ba siya, sa kung anong superpower university ang kanyang papasukan. Pero sinabi naman ng ating bida, na masyado siyang naging abala sa pagpapalakas ng kanyang katawan at abilidad nitong mga nakaraan, kaya naman hindi pa niya napag-iisipan ang patungkol sa university na nais niyang pasukan. Kaya naman sinabi ni Panot, na dahil sa resulta umano ni Xu Jingming sa naganap na pagsusulit, ay tiyak na maaari siyang makapasok sa kahit na anong paaralan na naisin niya. Bukod doon ay sinabi nga din ni Panot, na mayroong mahigit 100 university sa kanilang bansa, ngunit kalahati sa mga superpower o ability users, ay nagtapos umano sa 3 kilalang universidad, at highly recommended nga daw ni Panot ang mga university na ito. Una ay ang Qingjing Superpower University, na matatagpuan sa kalagitnaan o sentro ng kanilang bansa. Ang universidad umanong ito ay konektado sa organisasyon ng kanilang gobyerno, kaya naman pag nakapagtapos siya dito, ay madali na siyang makakapasok at magiging isang opisyal. Sunod ay ang Modus Superpower University, kung saan nagtapos ang kasalukuyang Tier 9 National Guardian ng kanilang bansa, at ang paaralang ito nga daw ay matatagpuan sa bustling Port City. Bukod doon ay galante din silang magbigay ng resource sa kanilang mga estudyante, at madami nga din daw elite club sa paaralang ito, kaya naman angkop ito para sa mga estudyanteng nais lumakas sa lalong madaling panahon. Ang pangatlo ay ang Jingcheng Superpower University, na mayroon ng mahigit 200 taon ng kasaysayan, kaya naman sa paaralang ito matatagpuan ang mga sinauna at tradisyonal na pamamaraan, bukod doon ay maganda din ang kanilang pasilidad. At ang tatlong paaralan nga daw na ito, ay nagtataglay ng mga top-tier superpower cultivation techniques, at ang mga techniques na ito ay kaunti lamang ang nakakaalam, kaya tinuturing nilang sagradong lugar ang mga paaralang ito, na talaga namang pinapangarap pasukan ng hindi mabilang na estudyante.
Sinabi naman ni Xu Jingming na nauunawaan niyang ang mga awakeners ay kailangan ng mga cultivation techniques, gayon na din ang mga training methods upang maging ganap silang superpower users. Pero ano daw ba ang mga tinuturing nilang top-tier superpower cultivation method o technique? At sinabi nga ni Panot na ang superpower training methods umano ay may iba't ibang antas din. Ang mga beginner-level superpower training methods umano ay nangangailangan ng 3 hanggang 4 na taon upang maging ganap silang superpower users, pero pag top-tier methods ang ginamit ng ating bida, ay kalahating taon lamang umano ang kailangan niya upang maging ganap siyang superpower user. Sunod ay sinabi nga din ni Panot na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, at dahil nga daw sa naging resulta niya sa pagsusulit, ay tiyak na kwalipikado siya sa tinatawag na special admission, kung saan maging ang 3 pangunahing unibersidad sa kanilang bansa, ay susubukan siyang makuha, kaya naman maaari umanong pumili ng paaralan si Xu Jingming, na naaayon sa nais niya, at agad nga siyang nagpasalamat sa lahat ng impormasyon na sinabi ni Panot. Samantala, kinabukasan naman habang naliligo ang ating bida, ay tamang flex ito sa kanyang mga abs, hanggang sa maisipan niyang buksan ang kanyang system, at matapos makita ang 2,534 na ability points, ay naisip nitong sapat na ito upang makapasok siya sa anumang unibersidad. Pero ang nais nga daw nitong malaman, ay kung mayroon kayang paligsahan sa pagpatay ng mga mababangis na halimaw, sa paaralan na kanyang mapapasukan, dahil kung wala umano, ay kailangan niyang isama sa kanyang plano, ang pagpunta sa mga mapapanganib na lugar, kung saan naninirahan ang mga mababangis na halimaw. Samantala, sa labas naman ng bahay ng ating bida, ay nagtataka si Tang Chi, kung bakit umano sira ang pintuan ng ating bida, pero ito na nga daw ang tamang pagkakataon, upang palihim silang pumasok, nang sa ganon ay ma-surprise niya ang kanyang pinsan. At agad na silang pumasok nang walang abiso man lang, sa pagnanais na ma-surprise ang kanyang pinsan, at kasama nga pala nito ang kanilang tita Xu Qingwan, na natawa na lamang, matapos nilang makita na tuwalya lamang ang saplot ng ating bida, dahilan upang kunwaring magtakip ng mata, ang biglang namula na si Tang Chi. Agad nga ding tumalikod ang ating bida, habang sinasabi na hindi siya maaaring sisihin ni Tang Chi sa kanyang nakita, habang ang tita naman nila, ay napapatanong kung bakit umano ganito na ang kalagayan ng bahay ni Xu Jingming, dahil kamakailan lamang nang manggaling siya dito. Dito ay sinabi nga sa ate ni Xu Jingming, na matapos mamatay ang kanyang mga magulang, ay ang tita Xu Qingwan na niya ang nanatili at nagbantay sa kanya, sa araw man o gabi, bukod doon ay naging masigasig nga daw ito sa pag-aalaga sa ating bida, kaya naman naramdaman niya ang pagmamahal ng isang magulang. Agad naman siyang tinawag sa kanyang palayaw, at sinabi nga nito na konti lamang ang kaalaman niya patungkol sa martial arts exam, gayunpaman ay nag-aalala nga daw siya, matapos niyang mabalitaan na kumuha ng pagsusulit ang ating bida, pero ngayong nakita niyang nasa maayos na kalagayan si Xu Jingming, ay panatag na ang kanyang kalooban. Sunod ay sinabi nga nito, na hindi umano mahalaga kung mababang puntos lang ang nakuha ng ating bida, gayon na din kung hindi man siya nakapasa, pero tinanong lang naman ni Xu Jingming ang kanyang pinsan, kung hindi ba ito nagkwento kay tita. Kumindat lang naman si Tang Chi, at sa palagay nga daw niya ay mas mainam umano, kung ang ating bida ang magsabi sa resulta ng pagsusulit, sa tinuturing na niyang pangalawang ina, kaya naman agad din itong sinabi na maganda ang naging resulta ng pagsusulit niya, kung saan ay nakakuha nga daw siya ng mahigit 10,000 puntos. Dahilan upang mabuga ni tita ang kanyang inumin, at muling tinanong kung tama ba ang pagkakarinig niya, gayon na din kung hindi ba nagsisinungaling ang ating bida, na agad namang kinumpirma ni Tang Chi, at sinabing 11,124, ang eksaktong puntos na kanyang nakuha. Dahil dito ay hindi nga siya makapaniwala, at bahagya nga din siyang natulala at nanginig ng dahil sa gulat, hanggang sa tuluyan na itong maiyak at mapayakap sa ating bida, habang iniisip na ngayon umano ay mayroon ng successor ang kanilang Xu family, at malamang nga daw na masaya ang mga magulang ng ating bida para sa kanya, na kasalukuyan ng mga sumakabilang buhay. Samantala sa isang lugar naman sa Great Sea, ay pinapanood ng mga ito ang mga naging labanan ng ating bida, at sinabi nga ng babae sa harapan, na ang kasalukuyan nilang nakikita ay si Xu Jingming, isang 18 taong gulang, at ang kanyang abilidad ay natural type at E-rank na mahinang kuryente lamang. Kaya naman sinabi ng lalaking ito, na kung tunay umano talaga ang naging score ni Xu Jingming sa pagsusulit, ay kailangan nilang ma-recruit ang ating bida, pero sinabi naman ni Kalbo, na kung ang pagbabasehan lamang nila ay ang pinakita niyang talento, gayon na din ang i-rank niyang abilidad, ay hindi siya maaaring magkamit ng ganun kataas na puntos. Sunod ay sinabi naman ng isa, na kung titignan nilang maigi ang abilidad ng ating bida,
ay sigurado umano siyang hindi ito isang E-rank, at ang lakas ng kidlat nga daw na pinakita niya, ay malamang sa isang A-rank, o maaari ding isang S-rank. Pero paano naman daw makakapag-produce ng top scorer, ang 18th tier na maliit na paaralan tulad ng Jiangcheng? Sabay sabi na malamang umano sa nagkaroon ng anomalya ang naganap na pagsusulit, kung saan ay bumayad ang ating bida ng isang impostor, upang magpanggap bilang si Xu Jingming, bukod doon ay maaari nga din daw na gumamit siya ng droga, at ang pandaraya nga daw sa pagsusulit, ay hindi imposible. Pero bigla ngang nagtaas ng boses ang babaeng ito, at agad silang pinatigil sa kanilang argumento, sabay sabi na sa ngayon ay kailangan muna nilang ituring na isang S-rank si Xu Jingming, para sa kanilang special recruit. Bukod dun ay sinabi nga din niya, na personal niyang imbestigahan ang Jiangcheng, upang malaman kung nangdaya ba ang ating bida, at kung tunay nga ba ang nakamit niyang puntos.